Kabanata 21 Kung sino ang dapat piliin na sumamba kay Xuantianzong, ito ang kailangang isaalang-alang ng mga patriarch ng apat na pangunahing pamilya. Gayunpaman, tiyak na pipiliin ang alagad na may pinakamalakas na talento sa angkan, dahil ang entrance exam ni Xuantianzong ay napakahigpit, hindi isang bihirang henyo. Kung hindi mo ito tatanggapin, kung magpapadala ka ng mga alagad na may mahinang kwalifikasyon, natatakot ako na hindi mo man lang maipasa ang pangunahing seleksyon ni Zuan Tianzong. Higit pa rito, ang mga disipulong na recruit ni Zuan Tianzong ay may mga kinakailangan, ibig sabihin, ang edad ay hindi dapat higit sa 18 taong gulang, at ang paglilinang ay hindi dapat mas mababa sa ikalimang antas ng tunay na chi o mas mataas, kung hindi, hindi sila karapat-dapat na magparehistro sa lahat. Dinala ni Chen Tangshan ang lahat ng mga kwalipikadong disipulo sa angkan, ngunit 3 lamang. Sa 3 taong ito, ang isa ay si Chen Ming, na siyang ikatlong anak ni Chen Tangshan, at ang dalawa pa, ang isa ay si Chen Haotian at ang isa ay si Chen Lei. Sina Chen Ming at Chen Lei ay parehong 15 taong gulang sa taong ito, at si Chen Ming ang naging unang henyo sa pamilyang Chen, sa edad na 13, nakapasok na siya sa kaharian ng totoong Qi. Sa oras na yun mula sa pagtatasa noong nakaraan, ang paglilinang ay umabot na sa ikatlong antas ng totoong Qi realm, at sa panahong ito, hindi ko alam kung anong mga pakikipagsapalaran ang nakuha, ang paglilinang ay muling tumaas, umabot sa ikalimang palapag ng totoong Qi realm. Si Chen Haotian ay isa pang batang henyo ng pamilya Chen, siya ay 17 taong gulang sa taong ito, ang paglilinang ay umabot na sa ikapitong antas ng totoong Qi realm. Para kay Chen Lei, 15 taong gulang din siya ngayong taon, ngunit ang kanyang orihinal na cultivation state ay nasa ika-8 antas na ng totoong antas ng Qi. Kung ikukumpara kay Chen Ming, mas mataas siya ng 3 maliliit na antas, ngunit karaniwang ginagamit niya ang kanyang Ju para itago ang kanyang tunay na cultivation, kaya hindi makita ng mga tao ang kanyang tunay na lakas. Nasa kamay ni Chen Tangshan ang mga taktika ni Chen Lei na nakakapigil ng hininga. Natural, alam niya na ang tunay na paglilinang ni Chen Lei ay imposibleng ipakita sa ibabaw, dapat itong itago. Mayroong isang erehe na master ng isang makamundong eksperto, si Chen Lei, paglilinang ay kung siya ay nagpakita ng napakababa, kung gayon ito ay magiging impyerno. Oo naman, sa ilalim ng interogasyon ni Chen Tangshan, bahagyang ipinakita ni Chen Lei na ang paglilinang sa ika-6 na palapag ng tunay na Qi realm ay isang kaharian, at si Chen Tangshan ay namangha, siya ay 15 taong gulang, at ang ika-6 na palapag ng totoong Qi realm ay cultivation, isang henyo na masasabing bihira sa buong Qingyang City. At hindi pa rin naipakita ni Chen Lei ang lahat ng kanyang cultivation kay Chen Tangshan, kung hindi ay tiyak na mas magugulat si Chen Tangshan. Gayunpaman, ang labis na publisidad ay hindi maganda para kay Chen Lei, hindi niya kailangang kilalanin ang lahat na may kanya-kanyang lakas. Mapagpakumbaba niyang nilinang ang sarili at nagpanggap na baboy at ang pagkain ng tigre ang kanyang tunay na makaharing paraan, lalo na ngayon na ang kanyang lakas ay masyadong mahina at masyadong mayabang, siguradong brain dead ang ugali. Chen Ming, Chen Haotian, at Chen Lei, ito ang 3 disipulo ng pamilyang Chen na pinili ni Chen Tangshan para sambahin si Xuantianzong. Ang 3 pamilya ni Nie, Zhao, at Sun ay pumili rin ng 3 hanggang 5 disipulo na may mga pambihirang talento at naghanda na pumunta sa Broken Mountain City nang sama-sama upang lumahok sa seremonya ng pagtanggap ng alagad ni Xuantianzong. Ang oras ng pag-alis ay itinakda pagkalipas ng 3 araw, kaya't mayroon pa ring 3 araw na libreng oras si Chen Lei. Ngayong gabi, nakaupo si Chen Lei sa Kowloon Thunder Gathering Array, na sumisipsip ng lahat ng kapangyarihan ng kidlat na naipon sa Kowloon Thunder Gathering Array. Hindi nakakagulat na ang kanyang paglilinang ay umabot sa ika-9 na palapag ng totoong Qi realm. Kailangan mong uminom ng Red Flame Snowflow Pill para natural na maging isang Ning Yuan Realm Master. Sa pagtingin sa perpektong bilog na Scarlet Fire Snowflow Pill sa kanyang kamay, hindi ito kinuha ni Chen Lei, bagkus ay iniligpit ito. Ngayon ay maaari na niyang masira ang Ning Yuan Realm anumang oras. Ngunit bago masira ang Ning Yuan Realm, umaasa siyang maibabalik ang pundasyon. Sa paglalaro ng mas mahirap, nabigo siyang makaligtas sa huling yugto ng pinakamalakas na sakuna sa kanyang nakaraang buhay. Sa mga unang yugto ng paglilinang siya ay masyadong mabilis at ang kanyang pundasyon ay hindi matatag, bagamat kalaunan ay gumamit siya ng iba't ibang paraan upang mapunan ito. Mayroon pa rin siyang mga pagkukulang,
ang pagkabigla ay karaniwang hindi nakikita, ngunit sa ilalim ng huling banta ng pinakamalakas na kapighatian, ang hindi kapansin-pansing kakulangan ng pagkabigla ay pinalaki ng libu-libong beses, at sa wakas ay naging unang link sa pagbagsak. Sa buhay na ito, nais niyang linangin ang pinakamalakas na katawan, makaligtas sa pinakamalakas na kalamidad, at makita kung ano ang tanawin ng ibang mundo. At upang makamit ang layuning ito, ang paunang pagsasanay ng paglilinang, sinusubukan pa rin niyang talunin, mas malakas. Sa sumunod na 3 araw, dinala ni Chen Lei si Chen Fan sa Valley of Fire at Valley of Frost. Sa ilalim ng lawa ng magma at lawa ng yelo sa kalaliman ng Valley of Fire at Frost, mayroong 2 uri ng kakaibang kayamanan. Ang 2 uri ng kayamanan na ito ay Fire Jade at Cold Marrow, at 10,000 taon na Fire Jade, at ang 1 Ian Cold Marrow. Naglabas siya ng malaking halaga ng 1 Ian Fire Jade at 1 Ian Cold Marrow dito sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, walang paraan para sa kayamanan. Sinabi ni Chen Lei kay Chen Fan ang tungkol sa mga kayamanan sa Valley of Fire and Frost, at hiniling sa kanya na bigyang pansin ang lugar na ito. Bagamat hindi nila mailabas ang mga kayamanan sa loob ngayon, maaari nilang sakupin ang Valley First Flames and Frost. Sa hinaharap, kung mayroon kang sapat na lakas, darating ka para sa mga kayamanan. Ang layunin ni Chen Lei sa pagdadala kay Chen Fan ay sumama kay Chen Fan at gumawa ng malaking bilog sa Valley of Fire, at unang selyuhan ang 2 lambak ng kayamanan. Sinimulan ni Chen Lei, at tinulungan siya ni Chen Fan, matapos ang halos 3 araw, at ubiling naglagay si Chen Lei ng pangalawang order na Ice Fire na 2-level Profound Sky Formation. Ang ikalawang antas ng yelo at apoy na 2 instrumento na mahiwagang langit na porma sayon ay maaari lamang hamarang sa master level powerhouse ng masamang kaharian mula sa pagpasok. Gayunpaman, sinabi na ni Chen Lei kay Chen Fan kung paano isulong ang Ice and Fire Dual Instrument Profound Sky Formation habang patuloy na pinapahusay ni Chen Fan ang mahusay na porma sayon na ito. Ang Ice and Fire Dual Instrument Profound Sky Formation na ito ay magiging ika-9 na antas ng mahusay na porma sayon. At maaaring maging isang formation na langit at lupa na antas 9. Pagkatapos ng lahat, ang malaking porma sayon na ito ay ipinanganak na may kalikasan, ang Valley of Fire at ang Valley of Frost, na nakataas sa lupa, ay nasa mata. Sa katunayan, ang pinakamahalagang bagay ni Chen Lei dito ay ang Valley of Fire and Frost. Sa Valley of Fire and Frost, hindi lamang posible na mag-set up ng malaking hanay ng langit at lupa, kundi pati na rin ang langit at lupa na antas ng pagtitipo ng espiritu ng array, at kung ang langit at lupa na antas ng pagtitipo ng espiritu ay maaaring i-deploy, walang magiging problema sa lahat upang maging isang gate banal na bundok. Ito rin ang pangmatagalang plano ni Chen Lei para sa hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit pinag-iisipan niyang mabuti ngayon ang tungkol sa pagbabawal muna sa Valley of Fire and Frost. Matapos malutas ang mga alalahanin na ito, muling nakipagkita si Chen Lei sa kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae para sa isa pang araw, at sa wakas ay umalis patungo sa Broken Mountain City. Hanggat naging disipulo ka ni Xuan Tianzong at nakatanggap ng tulong ng isang elder, malulutas ang krisis ng 4 na pangunahing pamilya sa Qingyang City, at hanggat binibigyan mo ng higit sa 10 taon ng pamilya Chen, tiyak na lumaki sa isang bandido ng lobo ng dugo na hindi natatakot sa regimen ng lobo ng dugo at makapangyarihang mga demonyo. Sa katunayan, hanggat ang cultivation ni Chen Tangshan ay kayang sumulong ng mabilis, lumagpas sa masamang kaharian at maging isang martial king sa anyo ng pagbabago, mapoprotektahan din ito ang kapayapaan ni Chen, ngunit ngayon, pang-4 na lang ang cultivation ni Chen Tangshan. Sa masamang kaharian, isang level pa lang, kung gusto niyang makapasok sa estado ng pagbabago at maabot ang antas ni King Wu, kakailanganin pa rin niya ng hindi bababa sa 14 o 5 taon. Ito pa rin ang ika-9 na antas ng martial arts, isang teknik na ibinigay sa kanya ni Chen Lei sa kanyang pagsasanay sa paglilinang. Kung siya ay nagsasanay sa paglilinang, siya ay isang pamilyang Chen. Ang tunay na kasanayan ay hindi kinakailangang makalusot sa masamang kaharian at pumasok sa isang estado ng pagbabago sa kanilang buhay. Supreme Rebirth Kabanata 22. Si Chen Lei at ang iba ay nagsimula sa isang paglalakbay sa Broken Mountain City. May kabuuang 15 tao ang naglakbay sa kalsada. Ang bawat isa sa 4 na dakilang pamilya ay nagpadala ng isang elder mula sa masamang kaharian upang protektahan sila.
Ito ang mga tunay na elite ng apat na pangunahing pamilya, ang isang tao na maaaring sumamba kay Shen Tianzong at maging isang disipulo ng Shen Tianzong ay makakalutas sa krisis ng apat na pangunahing pamilya sa Qingyang City. Sa mga taong ito, ang pinakamatanda ay 18 taong gulang, at ang kanyang paglilinang ay din ang pinakamataas, na umaabot sa ika-9 na antas ng totoong Qi Realm. Siya ay isang henyo ng pamilya Zhao, na tinatawag na Zhao Ziyuwen. Ang Zhao Ziyu na ito ay may gwapo at pambabae na mukha. Sa daan, palagi niyang nalulugod ang isang henyo mula sa pamilya ni Ye. Ang henyong babaeng ito mula sa pamilya ni Ye ay tinatawag na ni Chen Ran. Siya ay may magandang hitsura at isang mahabang cultivation body, ay tinatawag na maganda. Ngunit sa katunayan, ang kagandahan ni Chen Ran ay matatawag ng kagandahan ng bansa, at matatawag na walang katulad na kagandahan sa anumang lugar. Kahit na ang hitsura ni Chen Ran ay matatawag na kagandahan ng bansang Changshan, ang nakakagulat ay ang kanyang talento. 16 na taong gulang pa lamang siya sa taong ito. Ngunit nakakultivate na siya sa ika-8 palapag ng tunay na Qi Realm, at sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng marahil na makapasok sa ika-9 na palapag. Ang ganitong uri ng talento ay sapat na upang mapahiya ang karamihan sa mga tao, harap niya. Siyempre, bukod kay Chen Ran, ang dalawa pang elite na disipulo ng pamilya ni Ye ay medyo may talino, ngunit sa oras na ito sila ay nagalit at nakatitig kay Zhao Ziyu. Ngunit nakakalungkot na walang magawa si Zhao Ziyu. Sa nakikita, tumatakbo pa rin paminsan-minsan sa paligid ni Chen Ran. Junior sister ni Ye, hindi ako nagyayabang. Sa pagkakataong ito, tiyak na makakasamba ako kay Xuan Tianzong. Sa oras na yon, sa aking talento, napakadaling makuha ang pabor ng isang matandang Xuan Tianzong. Sa oras na yon, sa aking talento, napakadaling makuha ang pabor ng nakatatandang Xuan Tianzong. Sa oras na yon, nakiusap ako kay Master na maglabas ng isang utos, tulad ng Demon Sect at Blood Wolf Bandit Group, at huwag nang guluhin ang aming apat na dakilang pamilya. Muling binaliwala ni Zhao Ziyu ang mga babala ng dalawang henyo ng pamilya ni Ye. Winasak ang bundok, at naglakad na magkatabi kasama si Chen Ran, nagsasalita ng mayabang. Talaga, unang binati ng batang babae si Senior Brother Zhao. Sabi ni Chen Ran sa malinaw na tono, hindi makarinig ng anumang emosyon, at sumulyap pa kay Zioxian Zhao, at sinabing casual. Ang sanaysay ni Zhao Ziyu ay hindi marinig ang perfunctory na kahulugan mula sa bibig ni Chen Ran. Nang makita niyang nagsasalita ang magandang babae, tuwang-tuwa siya, at patuloy niyang pinupuri ang sarili. Unti-unti, hindi niya napigilan ang pinto at nagsimulang tumingin sa iba. Si Gao mismo, na may baluktot na bibig, ay nagdala ng paksa kina Chen Lei, Chen Ming, at Chen Haotian, at nagsabi, Junior sister ni Ye, sa pagkakataong ito, ang tatlong miyembro ng pamilyang Chen ay walang kabuluhan. Sa kanilang mga kwalipikasyon, sila ay hindi lahat, maaaring nakakahiya na sambahin si Xuan Tianzong at pumunta doon. Hanggat makapasok ako sa Xuan Tianzong, natural na titingnan ko ang mga pamilya ng Qingyang City para protektahan sila mula sa paghihiganti ng Blood Wolf Bandit Group. Matapos makinig kay Chen Ran, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, siya ay labis na naiinis sa sanaysay ni Zhao Ziyu, ngunit sa oras na ito ay lumalim ang kanyang kopya. Ang mga sanaysay ni Zhao Ziyu ay masyadong hindi isinasaalang-alang at madaling magdulot ng alitan. Oo nga, bago matapos ang boses ni Zhao Ziyu, tumingin si Chen Haotian dito at sinabing, Zhao Ziyu, ano sa palagay mo, may paraan para sabihin ito muli? Nasaan si Zhao Ziyu natatakot kay Chen Haotian at sa iba pa? Walang pag-aalinlangan niyang sinabi, bakit? Walang sino man ang pinapayagang magsabi nito, sasabihin ko sa inyong tatlo. Ang magagawa ninyo ay depende sa inyong mga kwalipikasyon. Paano ito posible? Pagkatapos graduation Xuan Tianzong exam, imbes na mahiya kang pumunta doon, mas mabuting bumalik ka na. Artikulo ni Zhao Ziyu, sa tingin mo kung saan pupunta ang iyong talento, walang nakakaalam, ang iyong paglilinang ay nakatambak sa tableta, walang silbi, ang buong unan ay berda, nahihiya akong magpakita dito. Ang init ng ulo ni Chen Haotian, paano niya natitiis ito? Agad siyang tumalikod at ninisyan, at direktang tinusok niya ang peklat ni Zhao Ziyu. Sa 5 pangunahing pamilya sa Qingyang City, kung sasabihin nating mayroon tayong malakas na mapagkukunang pinansyal, ang pamilyang Zhao ay matatawag na una. Nagsimula ang pamilya Zhao sa alchemy, bagamat sinasabing imposibleng pinuhin ang mga Paeldores na masyadong advanced,
ang karaniwang ginagamit na mga paeldores ng una at ikalawang order ay madaling mapino, tulad ng mga chi pills, solid na paeldores, blood-gathering pills, at golden jade, at maghintay. Sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pinansyal, ang ibang malalaking pamilya ay mas masahol pa kaysa sa pamilyang Zhao. Ang moral ng pamilya Zhao ay napakakapal, at ang mga mapagkukunan ay likas na handang mamuhunan sa paglinang ng mga disipulo, at si Zhao Ziyu ay anak ng paternal master ng pamilya Zhao, at hindi siya nagkukulang ng mga mapagkukunan, umasa lamang siya sa malaking halaga ng gamot para isulat si Zhao Ziyu. Ang paglilinang ay napabuti sa isang hindi pangkaraniwang antas. Gayunpaman, ang pagsasanay ni Zhao Ziyu ay masigasig at masigasig, ngunit ikinalulungkot ko ang mga mapagkukunang ito, kung ang mga ordinaryong mahuhusay na disipulo ay nakakuha ng parehong mga mapagkukunan tulad ng mga cultivation texts ni Zhao, kahit papaano ay makakalusot sila sa unang antas ng Ning Yuan realm. Ang bagay na ito ay masasabing isang bukas na lihim sa buong Qingyang City, ngunit walang magbanggit nito sa harap ng artikulo ni Zhao Ziyu. Ngayon, binanggit ito ni Chen Haotian sa harap niya, na walang pinagkaiba sa direktang pagkatalo sa kanya. Bumaba ang ekspresyon ni Zhao Ziyu. Chen Haotian, napakatapang mo, kung hindi kita tuturuan ngayon, hindi mo malalaman kung gaano kahusay ang batang ito. Ikaw lang ang maglakas loob na turuan ako, halika, sino ang natatakot kanino? Ang paghamak sa mukha ni Chen Haotian ay walang alinlangan na nahayag, at hindi siya umatras. Halika, bumaba ka, ipaalam mo kung gaano kagaling itong anak ngayon. Hindi gaanong nagsalita si Zhao Ziyu sa artikulo, at agad na bumaba sa kanyang kabayo, pumunta sa isang clearing sa tabi ng kalsada, at sinabi kay Chen Haotian. Halika na, ang pagiging bata ni Chen Haotian, ay hindi alam kung ano ang pag-urong, kaya lumipad siya sa kanyang kabayo at naglakad patungo kay Zhao Ziyu. Stop, hindi ka pa nakakarating sa Broken Mountain City, pero mag-isa kang lumalaban, anong klaseng estilo ito? Si Elder Chen Tanyan, ang elder ng pamilya Chen na responsable sa pag-escort kay Chen Lei at sa iba pa, ay sumigaw at gustong pigilan ang dalawa sa anumang bagay. Si Elder Zhao Yanghua, na tumingin sa lahat ng ito nang may ngiti sa gilid, ay ngumiti, inabot at pinigilan si Elder Chen Tanyan, at nakangiting sinabi, Elder Chen, napakatagal na nating nilakad at pagod na tayo. Mayroong ilang mga kontradiksyon sa mga juniors, tayo, mga matatanda, ay hindi dapat makialam at hayaan silang lutesin ito mismo, mabuti din na matuto sila sa isa't isa. Hindi ba mas maganda kung dito muna tayo magpahinga at panoorin ang diskusyon ng dalawang maliliit na sanggol na ito? Kahit para sa atin, tingnan natin, ano pa ba ang maaaring mangyari? Sumang-ayon din ang mga matatandang sina Nie at Sun. Nang makita ito ni Chen Tanyan, bumantong hininga siya, at sinabing, okay, maaari kayong matuto mula sa isa't isa. Ngunit ang dulo ay nasa ilalim na linya, huwag mong saktan ang iyong mga kamay, kung hindi, huwag sisihin ang iyong mga nakatatanda sa pagiging walang malasakit sa iyo, galit. Tumango si Zhao Ziyu at sinabing, Elder Chen, huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng anumang mabibigat na galaw. Ngumisi si Chen Haotian, as if you can sure win, you can rest assured, I will be mercy. Sumulat si Zhao Cultivation, huwag mong samantalahin ang aming mga dila, tingnan natin ang totoong kabanata sa ilalim ng ating mga kamay. Pagkatapos nito, ang katawan ni Zhao Ziyu ay ganap na umaalon, at ang kanyang mga palad ay naging itim na parang nabahira ng tinta. Bueno, ang masamang itim na palad ng pamangkin na si Zhao Xian ay talagang umabot sa antas ng Xiao Cheng, hindi nakakagulat na siya ay lubos na kumpiyansa. Nang makita ang paggalaw ng kamay ni Zhao Ziyu na sumulat, ang mga mata ng matatanda ng pamilya ni Ye at Sun ay hindi napigilan ngunit ang mga magulang ng apo ay hindi maiwasang magpuri. Supreme Rebirth Kabanata 23 Si Zhao Yanghua ay ngumiti ng buong pagmamalaki at sinabi, ang paglilinang ay nakikipaglaban pa rin sa swerte sa mga tuntunin ng pag-unawa. Pagkatapos ng isang buhay at kamatayan na labanan, talagang naiintindihan niya ang itim na masamang palad sa isang maliit na antas, kaya malaki ang pag-asa niyang makasali sa Xuantianzong sa pagkakataong ito. Ang dalawang matanda, sina Nie at Sun, ay parehong tumango, at naunawaan nila ang masamang itim na palad ng ika-4 na antas ng martial art sa isang maliit na antas, may papuri talaga in terms of understanding. Nang makita ni Chen Haotian si Zhao Ziyu na talagang naiintindihan niya ang palad ng itim na masamang espiritu sa isang maliit na antas, nagbago ang kanyang mukha,
na talagang lampas sa kanyang inaasahan. Sa orihinal, si Zhao Ziyu ay medyo mas mataas kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng edad at paglilinang, gayunpaman, si Chen Haotian ay naglakas loob pa ring sumang-ayon kay Zhao Ziyu, na siya ay may mga kasanayan sa martial arts, at napagtanto din niya na siya ay may maliit na antas ng kasanayan, ang martial art na ito, na tinatawag na Qingluan Folding Mountain Palm, ay isa ring martial art sa ika-4 na antas. Umaasa sa Qingluan Folding Mountain Palm na umabot sa maliit na antas ng pangunawa, naniwala si Chen Haotian na kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi kasing ganda ng kay Zhao Ziyu, tiyak na hindi siya mahuhuli sa pakikipag-usap kay Zhao Ziyu. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Zhao Ziyu, ang lalaki sa kanyang paningin, ay talagang mauunawaan ang mga kasanayan sa militar sa maliit na antas. Sa kasong ito, hindi niya sasamantalahin ang pag-unawa sa mga kasanayan sa militar, at ang kanyang paglilinang ay dalawang maliit na kaharian sa likod ni Zhao Ziyu at hindi kailanman magiging kalaban ni Zhao Ziyu. Bakit, natatakot ba ako? Gawin natin ito. Basta't sinabi mong 3 beses na basura ang disipulo ng pamilyang Chen, hindi ito kasing ganda ng artikulo ni Zhao Ziyu, pagkatapos ay ililibre kita. Paano na, nang makitang namutla ang mukha ni Chen Haotian, matagumpay na sinabi ni Zhao Ziyu. Umot, mas gugustuhin ko pang pumatay kaysa magpahiya, kung gusto mo akong lamambat, pangarap mo. Hayaan mo si Chen Haotian na magsabi ng mga ganyan, mas mabuting patayin siya ng direkta. Kung mag-i-toast ka at hindi ka kumain o uminom ng masarap na alak, tatawagin kita upang ihain ito. Tinapos ni Zhao Ziyu ang artikulo, tumigil sa pakikipag-usap ng walang kaparirikan kay Chen Haotian, direktang pinunasan ang kanyang katawan, itinaas ang isang makapal na itim na anino ng palad gamit ang magkabilang palad, at tinapak si Chen Haotian. Sa sandaling nagngangalit si Chen Haotian ng kanyang mga ngipin, ang asul na bundok na palad sa kanyang kamay ay naging anino ng palad, at binati siya, kahit na matalo siya, hindi niya dapat masyadong ipagmalaki si Zhao Ziyu at kagatin si Zhao Ziyu. Nagsalubong ang mga palad ng dalawa sa hangin. Naramdaman lamang ni Chen Haotian ang isang mabangis na puwersa tulad ng isang bakal na cone, na sumisira sa kanyang protection na layer ng katawan, totoong chi, at pumasok sa katawan, agad siyang nawala ng kontrol sa kanyang katawan, parang sirang saranggola, lumilipad ng pabaligtad. Iginalaw ni Chen Lei ang kanyang mga paa, lumitaw ang kanyang katawan sa likod ni Chen Haotian, at hinaranggan niya si Chen Haotian na lumilipad ng pabaligtad, kasabay nito, mahinahon niyang itinuro ang kanyang mahigpit na enerhiya patungo sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ko man lang makuha ang isa sa mga pakulo ko, sabi mo hindi ka basura, ano ito? Sinabi ko na ito ay para sa iyong sariling kapakanan na hindi ka paalisin sa Xuantianzong, ngunit hindi mo pa rin ito pinahahalagahan. Nakatingin kay Chen Haotian na nahuli ni Chen Lei, mapait na sinabi ni Zhao Ziyu. Wow, namula ang mukha ni Chen Haotian, at bumulwak siya ng isang subaw ng dugo. Ito ay isinulat lamang ni Zhao Ziyu para sa swerte. Makapangyarihan si Kuya Zhao, kung lalabas ka, tiyak na masasamba mo si Xuantianzong, aasa kami sa iyo para sa kaligtasan ng aming pamilya. Walang tigil na sinampal ng 2 pang piling kabataang disipulo ng pamilya Zhao ang cultivation essay ni Zhao, ang 2 taong ito ay medyo may talino, ngunit kung ikukumpara sa sanaysay ni Zhao Ziyu, mayroon pa ring tiyak na agwat, sila ay nakatakdang maging katulong lamang ni Zhao Ziyu sa hinaharap, kaya ngayon kapag kaharap si Zhao Ziyu, ang 2 taong ito ay napakahina. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa inyong 2 sa oras na yun, basta sumunod ka sa akin, hindi kita tatatratuhin ng masama. Si Zhao Ziyu Wenji ay labis na ipinagmamalaki na hindi niya itinuring ang 2 bilang mga kasama, ngunit itinuring silang mga katulong at alipin. Pagkatapos noon, ibinaling ni Zhao Ziyu ang kanyang tingin kay Chen Lei, ang kanyang mukha ay hindi nasisiyahan, at bigla niyang sinaway, anak, nag-usap na kami ni Chen Haotian sa isa't isa, sino ang hinayaan kang makialam, hindi ko talaga maintindihan ang mga patakaran, naging bata ka na ba, wala bang tutors? Ngayon lang ginamit ng kanyang palad ang 70% ng kanyang lakas, na sapat na para lumaki ang mukha ni Chen Haotian. Ngunit ang hakbang ni Chen Lei ang naging dahilan upang mabaygo siyang makamit ang layuning ito. Sa makatuwid, syempre ang puot ay nahulog kay Chen Lei. At siya ay nagalit, ang vent ay nasa ulo ni Chen Lei. At ang tono ay walang pakialam sa kanyang mga salita at sinaway si Chen Lei. Tumahimik ka nga,
hindi mo ba naiintindihan ang dahilan kung bakit mura at nagdudulot ng gulo ang bibig mo? Paanong si Chen Lei ay tatawanan ng ugali ni Zhao Ziyu nang hindi nagpapakita ng kahinaan? Boy, do you dare to talk to me like this and die? Sumubsob ang mukha ni Zhao Ziyu at nakangising sinabi. Ano ka ba, bakit hindi ako maglakas loob? Ang hindi inaasahan ni Zhao Ziyu ay ang mga salita ni Chen Lei ay mas agresibo, at agad siyang nainis, napaka-barbaric, walang etiquette at guidance, kailangan kitang alagaan para sa pamilya mo. Tama na, Zhao Ziyu, sobra ka na, nagsalita si Chen Tangyuan, ang cultivation na ipinapakita ni Chen Lei sa ibabaw ay ang ika-6 na palapag ng Qi Realm, natakot siya na sina Chen Lei at Zhao Ziyu ay magdusa. Kaya tumigil siya. Kuya Chen, huwag kang mag-alala, hindi ko siya kalaban. Lumingon si Chen Lei at sinabi kay Chen Tangyuan, nagpapasalamat sa kanyang kabaitan. Gayunpaman, ang kahulugan ng mga salita ni Chen Lei ay ang moral ni Zhao Ziyu ay hindi magaan, ipinakita lang niya ang lakas na ikinagulat ng lahat, ang ika-9 na antas ng kaharian ng Qi-Chi, ang itim na palad ng ika-4 na antas ng martial arts, na pagtatanto na siya ay nasa antas ni Xiao Cheng. Sa mga kabataang ito, ang kanyang lakas ay masasabing una, at siya ay hindi papansinin ni Chen Lei. Chen Lei, dahil sinabi mo na hindi mo ako kalaban, hindi ko alam kung maglakas loob kang makipag-usap sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan ng mabigat na pasanin sa panunood ng mga matatanda. Ang ibig niyang sabihin ay kung walang mga elder na nagbabantay sa kanya, hindi niya maiisip na bigyan ng mabigat na kamay si Chen Lei. Ganap na ikinagalit ni Chen Lei si Zhao Ziyu sa ilang salita lamang. Mabuti, hindi nag-atubili si Chen Lei, at pumayag na lang, ang artikulong ito ni Zhao Ziyu ay talagang nakakainis, kasalukuyan pa itong ginagawa, at napakaraming nangyari, kung hindi mo siya tuturuan ng leksyon, mananatili ka sa daan, anong uri ng gamo-gamo ang lalabas, mas mainam na tanggalin siya ng isang beses at para sa lahat, para hindi na magdulot ng anumang problema. Mag-ingat ka. Tumingin si Chen Haotian kay Chen Lei na naglalakad sa bukas, at bumulong. Ngumiti si Chen Lei at sinabing, huwag kang mag-alala, tingnan ng mas malinaw, ganito ang paggamit ng Qingluan Mountain Palm. Pagkatapos, pumunta siya sa isang open space, nakaharap kay Zhao Ziyu. Anak, huwag mong sabihing umaasa ako sa paglilinang para apihin ka, sa ganitong paraan, gagamitin ko lang ang kapangyarihan ng ika-6 na layer ng totoong Qi Realm. Nang makitang paparating si Chen Lei, tuloy-tuloy na sinabi ni Zhao Ziyu, nang hindi tumitingin kay Chen Lei. Huwag kang sasuko, dapat mong gamitin ang lahat ng iyong lakas, kung hindi, maaari kang mag-iwan ng pamana, umiling si Chen Lei, hindi nagpapasalamat. Sa kasong ito, huwag sisihin ng batang ito sa pagiging hindi magalang. Si Zhao Ziyu ay walang intensyon na maging mahinhin, casual talk lang ang sinabi niya kanina kaya nag-gesture siya. Napakatanga ba na gamitin ang ika-6 na palapag ng cultivation para labanan si Chen Lei? Narinig niya na si Chen Lei ay nagsanay ng pangunahing palad ng pamilya Chen, ang Kuang Feng Pum, hanggang sa antas ng detachment. Gayunpaman, gaano man kataas ang base ng paglilinang ng palma, wala itong silbi. Nais niyang ipaalam kay Chen Lei na ang paglilinang ay hindi pangkaraniwan. Halika, hahayaan muna kitang umatake, sabi ni Zhao Ziyu na nakabaligtad ang isang kamay. Mayabang, sigurado ka ba? Tanong ni Chen Lei kay Zhao Ziyu bilang tulala. Supreme Rebirth Kabanata 24. Bagamat naramdaman ni Zhao Ziyu na medyo kakaiba ang mga mata ni Chen Lei, tumingin siya sa paligid at nakita niyang si Nie Chenran at ang iba pa ay binibigyang pansin ang lugar na ito. At nasa tabi niya ang Jade na lalaki, paano niya masisira ang kanyang pangako at magpadala ng tiwala kay Nie Chenran, pagkatapos ng isang gwapo, walang pigil at kaakit-akit na ngiti. Ibinaling niya ang kanyang ulo at mariing sinabi, not bad. Sinabi ni Chen Lei sa ilang elder at iba pa, lahat ay magbibigay sa akin ng patuto, ito ang unang ipinagagawa sa akin ni Zhao Cultivation. Saan ka ba nanggaling sa napakaraming kalokohan, lakas ng loob na kumilos ng mabilis? Si Elder Zhao Yanghua ng pamilya Zhao ay hindi nasisiyahan, at sumigaw ng malakas. Nang makita ito ni Chen Lei, hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong, sa halip, hinarap niya si Zhao Ziyu at sinabing, kung gayon, mag-ingat, tingnan ang aking Qingluan Mountain Palm. Pagkatapos magsalita, biglang kuminang ang palad ni Chen Lei na may patong ng cyan light, ang cyan light na ito ay lumabas sa isang kisap mata.
at naging anino ng tatlong berdeng bundok sa hangin. Ang tatlong berdeng bundok na ito, isang kisap mata, ang mga multo ay biglang nagsanib sa isa, naging isang masiksik na berdeng bundok, at pagkatapos, na may dumadagundong na momentum ng kapangyarihan, ay bumagsak patungo kay Zhao Ziyu Wenshen. Sigaw ni Zhao Ziyu, natakot siya sa berde ng bundok, sa kanyang pakiramdam, para talagang nahulog mula sa langit ang isang bundok, at puno ng kawalan ng pag-asa ang hangin, natukoy na ng presyon sa kanyang puso na hindi niya kayang tanggapin ang palad na ito. Buti na lang nakatatak na ang buong katawan niya sa kamatayan ng napakalaking bundok na nahulog sa valley, walang ibang paraan kundi ang lumaban, ang kanyang palad ay natatakpan ng masamang enerhiya tulad ng itim na usok, at ang kanyang palad ay bumaling sa momentum ng pag-angat sa langit, direktang tinapak niya ang bumabagsak na berdeng bundok, sinusubukang hadlangan ng malakas na suntok na ito. Boom! Ang luntiang bundok ay tumama sa palad ni Zhao Ziyuwen ng kulog at kulog. Nang lamambat ang mga binti ni Zhao Ziyuwen, lumuhad siya sa harap ni Chen Lei. Ang luntiang bundok ay nagbigay ng matinding presyon at bumagsak muli. Tulad ng 3 beses, si Zhao Ziyu ay unang lumuhad, at sa wakas, ang buong katawan ay direktang nakuhanan ng larawan sa lupa sa tabi ng berdeng higanteng bundok. Pagkatapos, ang luntiang higanteng bundok ay naging isang maputlang cyan gas na nawala, at ang teksto ng Zhao Cultivation sa lupa, ngunit ito ay napakalungkot, at ang mga dumi at ihi ay dam-aloy. Kung bakit nangyari ito, talagang natakot si Zhao Ziyu. Ngayon lang, sa matinding pressure, naisip ni Zhao Ziyu na dito siya mamamatay, kaya sobrang awkward siya. Sa katunayan, si Chen Lei ay napakamaawain, kung hindi, si Zhao Ziyu ay tiyak na direktang babarilin sa meatloaf gamit ang palad na ito. Chen Lei, diskusyon lang yan, paano ka maglaro ng husto? Nang makita si Zhao Ziyu na malungkot na nakahiga sa lupa, ang nakatatandang Zhao Yanghua ay napanatag at sinugod si Chen Lei. Elder Zhao, bakit tayo matutuwa? Hindi tayo dapat masyadong seryoso sa mga talakayan ng mga junior. Sa palagay ko, maaway na si Chen Lei. Ang sisihin, masisisi lang natin si Zhao sa kanyang mahinang cultivation writing skills, mahilig sa. Ang paghamak ni Elder Chen Tanyan, hinaranggan ng momentum ni Zhao Yanghua kay Chen Lei, at sinabing walang pakialam. Ikaw, si Zhao Yanghua ay nanginginig sa galit, ngunit wala siyang magawa. Hindi pa rin ako nangangahas na tulungan si Young Master Zhao na tumayo. Imposible para kay Chen Tanyan, kinailangan ni Zhao Yanghua na ilabas ang kanyang galit sa 2 pang disipulo ng pamilya Zhao. Nang marinig ng 2 disipulo ng pamilyang Zhao ang utos, mabilis nilang tinulungan si Zhao Ziwen, pumasok sa masukal na kagubatan sa gilid, at nagpalit ng damit. Ito ba ang asul na bundok na palma sa antas ng Zogshan? Ang mga matatanda ng pamilya ni Ye at San ay hindi makapaniwalang tumingin kay Chen Lei at mahinang nagtanong. Ang iba pang mga batang disipulo ay nagulat din kay Chen Lei, maging ang malalaking matingkad na mga mata ni Ye Chenran ay puno ng ningning. Sa katunayan, ang pagganap ni Chen Lei ngayon ay masyadong pambihira. Ang antas ng Zogshan ng Qingluan Mountain Palm ay ang maalamat na kaharian. Kahit na ang isang matanda na nahuhulog sa ganitong uri ng martial art sa buong buhay niya ay maaari lamang maunawaan si Da Cheng, level nito. Mapagkaloob na umamin si Chen Lei at sinabing, oo, ito ang perpektong antas ng berdeng palma ng bundok. Narinig kong personal na umamin ni Chen Lei na ang mga tao sa paligid ay hindi napigil ang huminga muli. Ano ang naramdaman kong sobrang nag-iisip tungkol sa berdeng bundok na palma na Zogshan? Higit pa riyan ang kapangyarihan ng Blue Mountain Palm sa antas ng Zogshan, tanong ng matandang si Nie Renying. Tumango si Chen Lei, at sinabing, natural, may higit pa sa ganoong lakas. Ang perpektong kaharian ng Qingluan Mountain Palm ay maaaring mag-stack ng 9 na palm print. Ngayon lang ako nagdagdag ng 3 print ng palad, iyon ay, ang mga bago ngayon, ang kapangyarihan ng palad ay 30% lamang ng kumpletong antas ng asul na palad ng bundok. Pagkatapos ng paliwanag ni Chen Lei, ang lahat ay natigilan, hindi nakapagtataka na ang kapangyarihan ng berdeng bundok na palad kanina ay malakas. Ngunit ito ay mas masahol pa kaysa sa kapangyarihan na naisip nila sa antas ng katuparan. 30% lang pala ang ipinakita ni Chen Lei, power lang yan, kinumpirma ng lahat na talagang maawin si Chen Lei. Kung ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan, kung gayon, sa ilalim ng ganap na mapangwasak na kapangyarihan,
Natatakot ako na si Zhao Ziyu ay maaaring maduraj sa laman gamit ang isang palad. Ito ay talagang henyo, hinaplos ng matatandang sina Nie at Sun ang kanilang mga balbas at bamantong hininga, at hindi sila nag-atubili na purihin si Chen Lei. At si Zhao Ziyu ay nagpalit ng kanyang damit at bumalik, narinig din niya ang sinabi ni Chen Lei kanina, at naintindihan din niya na ngayon lang talaga siya naawa sa kanya ni Chen Lei. Gayunpaman, si Zhao Ziyuan ay walang kahit katiting na pasasalamat, sa halip, sobrang inis ang naramdaman niya, inis na ginawa siya ni Chen Lei na mawala ng mukha sa harap ng lahat, lalo na kay Nie Chenran. Bagamat ang galit ay ipinanganak sa kanyang puso, si Zhao Ziyu ay walang mukha upang magpatuloy na parang walang nangyari, sa halip, kinuha niya ang kanyang kabayo nang walang sabi-sabi at tahimik na bumaba sa kalsada. Tayong lahat ay may sapat na pahinga, oras na para ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Sinabi ni Zhao Yanghua, pinaandar ang kanyang kabayo, at hinabol si Zhao Zaiwen kasama ang dalawa pang disipulo ng pamilya Zhao. Ang mga disipulo ni Elder Nie at Sun ay umiling, hindi gaanong nagsalita, lahat ay sumakay sa kanilang mga kabayo at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Boss, ang gwapo mo, nasa dulo sina Chen Lei, Chen Haotian, Chen Ming, at Elder Chen Tangian, hinangaan ni Chen Haotian si Chen Lei sa panahong ito, at sa kabila ng katotohanang mas matanda siya kay Chen Lei ng 2 taon, agad niyang nakilala si Chen Lei bilang amo. Pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na nagsalita si Chen Ming, at nakumbinsi na siya ni Chen Lei. Naalala niya na bago umalis, sinabihan siya ng kanyang ama na sundin ang utos ni Chen Lei. Sa orihinal, hindi siya sang-ayon dito, ngunit ngayon ay tila malinaw na, naiintindihan na ni tatay ang tunay na lakas ni Chen Lei. Sa kaakit-akit na hitsura ni Chen Lei, bagaman hindi maganda ang kanyang talento, ngunit sa ganoong baluktot na pangunawa, natatakot akong makapasok siya sa Suan Tianzang. Bagamat tinutukoy ng talento ang potensyal ng linya ng paglilinang ng isang tao, ang kanyang pag-unawa ay maaaring matukoy kung magkano ang makakamit ng isang tao sa hinaharap. Sa pag-unawa ni Chen Lei, kung siya ay maaaring umunlad ng maayos, tiyak na makakamit niya ang mga hindi pangkaraniwang resulta na hindi matutumbasan ng karamihan ng mga tao. Supreme Rebirth Kabanata 25 Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamadali, ang lahat ay sa wakas ay dumating sa Broken Mountain City. Broken Mountain City, halos 100 milya ang layo mula sa Qingyang City, ang lungsod na ito ay napaka-espesyal. Itinayo sa isang sirang bundok, ito ay pinangalanang Broken Mountain City, ayon sa alamat, ang tugatog ng bundok na ito ay orihinal na dumiretso sa mga ulap sa gabi, ngunit nang maglaon, mabangis na nakipaglaban dito ang 2 kataas-taasang Panginoon, at pinutol ng isang master ng Kendo ang maringal na taluktok na ito gamit ang isang espada, at ang mga susunod na henerasyon ay nagtayo ng Broken Mountain City batay dito. Dumating si Chen Lei at ang kanyang grupo sa Broken Mountain City, nang malapit na sila sa Broken Mountain City, biglang nabigla si Chen Lei, tila nakakita siya ng isang kataas-taasang figura na may isang sinag ng espada na bumubulusok sa pagitan ng kanyang mga daliri, na humahampas pasulong, nagniningning, ang tanawin ay kakilakilabot. Chen Lei, ano bang nangyayari sa'yo? Biglang tumunog ang boses ni Chen Haotian at Jin Aiseng si Chen Lei. Kanina lang nang papasok na siya sa gate ng lungsod, tumawag pa siya ng 2 beses, ngunit hindi malinaw na marinig ni Chen Lei. Oh, wala, nagising si Chen Lei at tumingin sa paligid, at nalaman na si Chen Haotian at ang iba pa ay walang nararamdamang abnormalidad, ngayon lang niya naramdaman ang pangitain. Ang Broken Mountain sa ilalim ng Broken Mountain City ay pinutol ng isang espada, at ginamit lamang ito bilang isang espada, hindi siya gumamit ng kahit anong armas. Paano magiging napakalakas ng sinuman? Natatakot ako na ang gayong tao ay nakalusot na sa saklaw ni Emperor Wu. Naunawaan ni Chen Lei sa kanyang puso na ang nakita niya ngayon ay hindi isang ilusyon, ngunit isang layunin ng espada na nananatili sa kawalan, na hindi mararamdaman ng mga ordinaryong tao. Ngunit hindi niya alam kung bakit, ngunit nagkataon, nakita niya ang eksenang iyon. Ang eksenang ito ang talagang ikinagulat ni Chen Lei, ang lakas ng taong nasa ilusyon ngayon ay higit pa sa Martial Emperor Realm, noong nasa rurok na siya ng kanyang nakaraang buhay. Imposible na ang isang espada ay umabot ng libu-libong milya ang maringal na taluktok ng bundok ay naputol, ngunit ang taong ngayon lang niya nakita, ang espada ay magaan, madali, at napakalakas.
Talagang hindi ko alam kung ilang taon na ang nakalilipas na ang walang katulad na figura ay nauna. Ang Broken Mountain City na ito ay umiral ng 10,000 taon, ang hinalinhan na ito ay hindi bababa sa isang makapangyarihang tao 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang paghanga ni Chen Lei sa hinalinhan na nakita niya nang nagkataon ay nagpalawak ng kanyang paningin. Si Chen Lei ay sumakay ng kabayo, at habang naiintindihan ito, iniunat niya ang kanyang mga daliri at hindi napigil ang gumawa ng kilos, bagamat nakita niya lamang ang eksenang nagmamadali, napakalaki ng impact, lalo na ang earth-shaking sword, halos nagyelo sa kanyang isipan, hindi niya namamalayan na nagsimulang umintindi, gustong mabawi ang nakakagulat na espadang yon. Biglang, isang matalim na latigo ang tumunog sa mga tainga ni Chen Lei, at isang malakas na hangin ang damaloy patungo sa kanyang ulo, at sinamahan ng isang sumpa, "Bingi ka talaga, maglakas loob na hamarang sa daraanan ng anak natin." Itinaas ni Chen Lei ang kanyang daliri, isang layer ng invisible sword light ang kumikislap sa kanyang daliri, at hinampes niya ang iginuhit na mahabang latigo ng may pagngisi. Ang mahabang latigo na hinabi sa 1,000 taong gulang na litid ng sawa ay bigla niyang nahuli. Maglakas loob na sirain ang aking sandata at hanapin ang kamatayan. Nagulat ang isa sa mga katulong na tumingin sa basag na latigo, natigilan siya saglit, pagkatapos ay nagalit, at hinawakan ang pinto ni Chen Lei. Pahinga, sa oras na ito, si Chen Lei ay nasa lugar ng kamanghamanghang pag-unawa sa layunin ng espadang nakakawasak sa kalangitan. Pakiramdam niya ay may darating na krisis, at natural siyang gumanti sa pag-atake, tumuturo na parang espada, at humahampas sa kanyang mga kuko. Sumabog ang madugong liwanag, at sinabayan ng hiyawan, ang palad ng subordinate na ito ay direktang pinutol ng 4 na daliri, at tiningnan niya si Chen Lei nang may galit. "Itong Xiongte, masyadong mabigat ang pakay mo." Sa tabi ng subordinate na ito, nagsalita ang isang young master sa Jinpao na may masungit na mukha para tanungin siya. "HMPH, kanina lang ako binaril ng utusan mo, bakit hindi ko nakitang pinigilan mo siya?" Ang nasasakupan ang nagpapakita ng awa. Kahit na si Chen Lei ay nasa napakagandang Sword Enlightenment realm, hindi ito nangangahulugan na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ngayon lang siya binaril ng young master na si Jinpao, mahaba man itong letigo sa ulo o tuwid. Napakalakas ng mga kuko na sumugod sa kanyang pintuan. Kung siya ay ibang tao, kahit na hindi siya namatay, siya ay malubhang nasaktan. At ang young master na ito sa Jinpao ay walang pakialam na nakatingin sa gilid, at hindi man lang siya nagsalita para pigilan siya. Ngayon, nasugatan siya. Itong utusan, ngayon ay tumalon, paano siya magagalit sa ganoong tao? "Xiongte, medyo huli na ang sinabi mo, maliman ng lingkod ko, kamay ng amo ko ang nagparusa sa akin, hindi man lang kita masabi na turo ng tagalabas, pinutol mo ang iyong braso, bagay na ito ay hindi ko natitiisin." Casual na nagsalita ang kabataan sa Jinpao, na may matayog na tingin. Sinulyapan ni Chen Lei ang mayabang na binatilyo na ito at nagtanong, "Ano ka ba? Gusto mong iwan ko ang isang braso sa isang pangungusap, masakit ba?" At hindi gaanong masakit. Si Chen Lei at ang iba ay nasa entrance ng Broken Mountain City Gate, ang labanan sa pagitan niya at ng binata sa Jinpao ay agad na umakit ng isang pulutong ng mga nanunood. Ang binata sa Jinpao ay may malamig na mukha, sinulyapan ang mga damit ni Chen Lei at ng iba pa, at malamig na nagtanong, "Anak, huwag kang mag-toast o uminom ng masarap na alak, tingnan mo ang damit mo, dapat ay taga-nayon ka, isang bungkus ng giniling na tinapay, lumuhad ka at yumuko para sa awa. Mail iligtas mo pa ang iyong buhay, kung hindi, ayaw mong makalabas ng buhay sa sirang bundok na lungsod na ito." Tiningnan ng matandang Zhao Yanghua ang logo sa brocade na damit ng kabataan, at sinabi sa malalim na boses, "Chen Lei, gawin mo ang sinasabi niya, lumuhad at yumuko at humingi ng tawad, taga Feiying Villa siya, hindi namin kayang bayaran." Napansin lamang ni Chen Lei na ang dalawang cuffs ng brocade robe boy na ito ay may tattoo na may mga agila na nakabuka ang kanilang mga pakpak, at ang kanyang mga mata ay malamig at maliwanag. Ang binata sa Jinpao ay nagpakita ng isang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha at sinabing, "Kahit minsan ang iyong mga magulang ay nagsabi, huwag magmadali at lumuhad upang humingi ng tawad, maaari kong buksan ang lambat at iligtas ang iyong buhay." Pagkatapos magsalita, ang Jinpao boy ay nagtaas baba, ang kanyang mga butas ng ilong ay nakaharap sa langit, at siya ay mukhang matagumpay.
Ang Flying Eagle Mountain Villa, sa loob ng libu-libong milya mula sa lugar na ito, ay talagang isang behemoth, at maging ang Bloodwolf Bandit Group ay hindi nang ahas na pukawin ang Flying Eagle Mountain Villa. Sa oras na ito, patuloy na komandat si Zhao Yanghua kay Chen Leishi at pinaramdam sa kanya ang paglambot nito. Kung tutuusin, kung talagang galitin niya si Fei Ying Villa, hindi magiging ganoon kadali ang buhay nila. Malamig na sumangot si Chen Lei, dapat kang lumuhod, may ginto sa ilalim ng tuhod ng lalaki, gusto niya akong lumuhod, imposible. Lumubog ang mukha ni Zhao Yanghua, matapang, Chen Lei, napakamakasarili mo, magdadala ito ng kapahamakan sa atin, uutusan kita bilang isang elder, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ngumisi si Chen Lei, Elder Zhao, napakahusay mo, pero ang elder mo ay si Kuya Zhao lang, hindi si Kuya Chen, anong karapatan mong utusan ako? Nanginginig ang galit ni Zhao Yanghua, nang makitang hindi napigilan ni Chen Lei na lumingon at sinabi kay Elder Chen Tanyan, Elder Chen, pinanood mo lang ba si Chen Lei na gumawa ng mali at nagdudulot sa atin ng kaguluhan? Sinulyapan ni Elder Chen Tanyan si Zhao Yanghua at mahinang nagsabi, Elder Zhao, sa palagay ko ay hindi si Chen Lei ang may kasalanan sa bagay na ito, at hindi ko kailangang humingi ng tawad. Supreme Rebirth Kabanata 26 Galit na sinabi ni Zhao Yanghua, ang pagtitiis ay kalmado saglit, umatras ng isang hakbang at malawak ang langit. Elder Chen, matanda ka na rin, hindi mo ba naiintindihan ang katotohanan ito? Ang pansamantalang kahulugan ng hindi pagkakasundo at ang patuloy na kaligtasan ng pamilya, alin ang mas mahalaga? Sinabi ni Chen Tanyan, Elder Zhao, ang isang tao ay dapat magkaroon ng bottom line, magkaroon ng lakas ng loob, may dignidad, lumuhod, mamuhay ng tahimik, at mamuhay ayon sa pagkakawanggawa ng iba. Hindi ito magagawa ng mga disipulo ng pamilya kong Chen, mas gugustuhin nating tumayo at mamatay, lumuhod para manganak, huwag mo nang pag-usapan pa. Galit na galit si Zhao Yanghua at sinabing, Chen Tanyan, papatayin mo kaming lahat ng ganito, mabuti, dahil ang iyong pamilya Chen ay may tapang at dignidad, kung gayon huwag mong sasaktan ang aking pamilya Zhao kapag may ginawa ka. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Zhao Yanghua sa kabataang Jin Pao, itong binata, nakita mo na rin, si Chen Lei ang nakasakit sa iyo, wala itong kinalaman sa aming pamilya Zhao, mangyaring huwag galitin ang aming pamilya Zhao. Tiningnan niyang Master Jin Pao si Zhao Yanghua at ang iba pang nasiyahan sa kanya, at tumango, hanggat alam mo pa ang kasalukuyang sitwasyon, ang anak na ito ay walang pakialam sa iyo at hindi makakainis sa iba. Pero hindi ko bibitawan ang taong tama sa anak na ito. Pagkatapos magsalita, sinulyapan niyang Master Jin Pao ang mga disipulo ni Nie at Son, at nagtanong, kasama ka ba nila? Nagkatinginan ang mga disipulo ni Nie at Son, at ang mga mukha ng dalawang matanda na namumuno sa pangkat ay napahiya, maya-maya, bamantong hininga ang apo at umiling, hindi. Pagkatapos ng pagsasalita, kinuha ko ang mga alagad ng pamilya ng araw at tumabi, sa labas ng daan. Ang matandang lalaki ni Nie na si Nie Renying ay matatag na tumayo sa tabi ni Elder Chen Tanyan at nagsabi, itong anak, kasama natin sila. Nagpakita ng ngiti si Young Master Jin Pao sa kanyang mukha, talagang may mga taong hindi natatakot sa kamatayan, okay, gagawin ng Young Master na ito ang lahat. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Young Master Jin Pao ay nahulog kay Nie Chen Ran, na may masamang ngiti, sa hindi inaasahan, isang gintong phoenix ang lumipad palabas sa maliit na nayon sa bundok, magpapakita ako ng awa sa babaeng iyon sandali. Pagkatapos, lumubog ang ekspresyon ng kabataang Jin Pao, nagpakita siya ng layuning pumatay, tumingin kay Chen Lei, at sinabing, anak, maawin ako, at bibigyan kita ng huling pagkakataon, lumuhod at humingi ng tawad, putulin ang iyong mga braso, at manatili, isang buhay, kung hindi, mamatay. Sinabi ni Chen Lei, maaari mong bitawan ito, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo. Galit na ngumiti si Young Master Jin Pao, okay, ipapaalam ko sa iyo na makita at makita. Pagkatapos ng pagsasalita, ang sirkulasyon ng totoong chi sa buong katawan ng tao, ang tunog ng isang agila na sumisigaw sa kawalan, ay gustong sumugod. Tumigil ka, noong panahon na nag-recruit ng mga disipulo si Xuan Tianzong, ipinagbabawal ang mga pribadong away sa Duanshan City. Aksyon pa lang ni Young Master Jin Pao, biglang lumipad ang dalawang binata at babae mula sa malayo, malayo pa ang mga tao, ngunit malinaw na narinig ang kanilang mga boses.
Sino ka, maglakas loob na utusan ang batang ito? Sa pagharap sa utos ng dalawang binata at babae sa di kalayuan, hindi pinansin ng batang Jinpao ang utos, lumipad, at sinipa ang leeg ni Chenlei ng mabangis na mga kuko. Ang cultivation base ng batang ito na nakasuot ng brocade ay may 9 na antas ng totoong enerhiya, sa ilalim ng dalawang kuko, kumislap ang tunay na enerhiya ng mga kuko, at isang mabangis na hininga ang damaloy patungo sa kanyang mukha. Ngumisi si Chenlei, sa pagharap sa mabangis na kuko na ito, diretso niyang dinurog ang palad ng berdeng bundok at 5 berdeng bundok, ang mga virtual na anino ng 5 malalaking berdeng bundok ay agad na naganap, at pagkatapos ay nagsanib sa isa, naging isang berdeng taluktok, kung ang kalasag ay normal, na humaharang kay Chenlei, protektahan siya. Boom, hinawakan ng binata sa Jinpao ang luntiang kabundukan gamit ang isang kuko, na para bang hinahampas niya ng bato ang bato. Matinding sakit lang ang naramdaman niya sa kanyang mga kuko, at halos mabali ang mga buto ng lahat ng 10 daliri, pagkatapos ay dumating ang isang napakalaking puwersa, at ang binata sa Jinpao ay hindi na makontrol ang kanyang katawan ang kanyang hugis, tulad ng isang sirang saranggola, ay lumipad pabalik. Teacher, ayos ka lang, ang mga mata ng isang matandang katulong sa tabi ng kabataang Jinpao ay kumislap, at agad siyang lumitaw sa likod ng kabataang Jinpao, ay nalalayan siya. Asul at puti ang mukha ng binata sa Jinpao, at galit na sinabi niya, Tito Luo, punitin mo sa akin ang batang ito. Oo, sir, isang malakas na liwanag ang sumilay sa mga mata ng matandang alipin, at itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ang ulo ni Chenlei. Ang matandang alipin ay gumawa ng napakatalam na paggalaw, at ang maitim na masamang espiritu ay naging isang malaking kuko ng agila, na diretsyong tumulak kay Chenlei Tianlinggay. Matapang, ikinaway ni Elder Chen Tanyan ang kanyang kamay, at si Chenlei ay protektado ng isang gangster na hugis ulap. Sino ang matapang? Sa oras na ito, ang dalawang binata at babae na lumilipad sa malayo ay mas nagalit. Hinugot ng binata ang kanyang espada sa kanyang baywang, at pagkaraan ng daan-daang metro ang layo, ibinaba niya ang kanyang espada at hinampas si Chenlei, sinimulan ng matandang alipin ang kanyang kamay. Isang matalim na liwanag ng espada ang lumitaw sa mga mata ng lahat, napakasilaw, maraming tao ang hindi napigil ang ipikit ang kanilang mga mata. Talagang ang layunin ng espada na nakapaloob sa liwanag ng espada na ito ay napakalinis at siksik para tingnan ng diretso, sa. Ang hitsura ng matandang alipin na bumaril kay Chenlei ay nagbago ng husto, dahil ang liwanag ng espada na ito ay nakadirekta sa kanya. At ang matandang alipin ay walang pakialam sa pagbaril kay Chenlei, at ang kanyang mga kuko ay nagpalipat-lipat ng mga anino ng kuko patungo sa liwanag ng espada. Kunin mo yan. Kaya lang, ang liwanag ng espada ay masyadong siksik, at nagpahayag ito ng nakakamangha na nakamamatay na aura, kasing bilis ng kidlat, direktang naghahati ng mga patong ng mga anino ng kuko at humahampas sa mga kuko ng matandang alipin. Humph, sa mahinang ugong, bumulwak ang dugo mula sa palad ng matandang alipin, at isang mahabang bitak ang lumitaw sa kanyang manipis na kamay, na may mga buto na nakikita. Pagkatapos ng lahat, ang matandang lingkod ay isang karakter sa masamang kaharian. Hindi lamang ang kanyang palad ay may masamang bantay, kundi pati na rin pagkatapos ng mga taon ng pagpino, ang kanyang tansong balat at bakal na buto ay napakatigas. Sa makatuwid, ang makapangyarihang sword na ito ay hindi naputol ang kanyang daliri na nag-iwan lamang ng peklat, ngunit gayunpaman, sa loob ng 10.5 araw, hindi na tuluyang gumaling ang palad ng matandang alipin. Sino ang nandito? Gusto mo bang maging kaaway ng Feying Mountain Villa? Sumigaw ang matandang utusan, lumabas sa Flying Eagle Villa, sinusubukang pagselusan ng mga pumunta rito. Kung sa tingin mo ay hindi ka taga Flying Eagle Villa, sa tingin mo ba kasing simple ng peklat sa kamay mo? 2 kabataan, isang lalaki at isang babae, ang lumipad. Malamig na sabi ng binata, kasabay nito, may lumabas na token sa kanyang kamay, ako ay isang alagad ng pagpapatupad ng batas ng Xuantianzong. Ako ang may pananagutan sa pagpapanatili ng pampublikong kaayusan sa lungsod na ito. Sa panahon na nag-recruit ng mga disipulo si Xuantianzong, mahigpit na ipinagbabawal ang mga pribadong laban sa lungsod na ito, ang mga lalabag ay mapaparusahan ng mabigat. Kung mayroon kang anumang mga reklamo, maaari kang magulat sa upuang ito, at ang upuang ito ay mag-aayos ng patas na laban para sa iyo. Siya pala ang tagapagpatupad ng batas ng Xuantianzong, no wonder napakalakas niya.
Naunawaan kaagad ng mga manunood na ang mga kalalakihan at kababaihan na ito, bata pa, ngunit napakalakas, ang paglilinang ay napakataas, silang lahat ay master-level masters ng masamang kaharian, at hindi sila ang una at ikalawang antas ng masamang kaharian para sa mga nagsisimula, hindi bababa sa mga master na nasa itaas ng ikatlong antas ng Gang Demon Realm. Nakita ng matandang alipin na dumarating ang tagapagpatupad ng batas ni Xuan Tianzong, at hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano, bagamat hindi mahina ang Fei Yingvilla, sa mata ni Xuan Tianzong, ito ay wala, kung hindi gagawin ng Fei Yingvilla, magpapadala ng mga tao upang lumahok sa seremonya ng pagkuha ng mga disipulo ng Xuan Tianzong. Dahan-daang sinulyapan ng batang disipulo ang lahat, at sinabing, ang upuang ito ay nagpapakita kay Xiongfei, at inuulit ko, pagkaraan ng 3 araw, nagsimulang mag-recruit ng mga disipulo si Xuan Tianzong. Sa panahong ito, walang sino man ang pinapayagan na gumawa ng gulo o pribadong away, kung hindi, huwag sisihin si Ben, hindi ako galit, kung talagang mayroon kang matinding galit na hindi mo kayang tiisin sa panahong ito, maaari mong sabihin ang upuan na ito, at ayusin ang isang patas na laban para sa iyo, kung maglakas loob kang sumuwi sa utos, hindi ka magpapatawad, naiintindihan mo ba? Supreme Rebirth Kabanata 27 sa ilalim ng panggigipit ni Zhang Xiongfei, natahimik ang lahat, at ang mayabang at dominanteng binata sa Jinpao ay hindi nang ahas na magsalita. Ngayong naiintindihan ko na, lahat ay dapat umalis. Sinabi ni Zhang Xiongfei na responsibilidad niya ang pampublikong seguridad sa panahong ito. Kung napakaraming tao ang nagtitipon sa tarangkahan ng lungsod, ito rin ay isang nakatagong panganib. Mr. Zhang, may sasabihin ako. Nang maghiwa-hiwalay na ang lahat, biglang nagsalita si Chen Lei. Lumipad si Zhang Xiong patungo kay Chen Lei, na nagpapakita ng hindi nakikitang kamahalan, at taimtim na sinabi, ano ang sasabihin mo? Sa pagharap sa pamimilit ni Zhang Xiongfei, si Chen Lei yun ay kalmado, na parang hindi niya ito nararamdaman, at sinabing, ngayon mo lang sinabi na kung mayroon kang anumang mga reklamo, maaari mong laruin ito para sa iyo. Maaari mong ayusin ang isang patas na tunggalian, oo, hindi. Tumango si Zhang Xiongfei at nagsabi, oo, iyon ang sinabi ko. Sinabi ni Chen Lei, mabuti yan, nais kong imungkahi sa iyo na makipaglaban hanggang kamatayan sa taong ito, at mangyaring pumayag. Pagkatapos magsalita, iniunat ni Chen Lei ang kanyang kamay sa binata sa Jinpao sa Flying Eagle Villa. Nagbago ang mukha ng kabataan sa Jinpao at galit na nagsabi, Chen Lei, huwag masyadong linlangin ang mga tao. Ngumisi si Chen Lei, masyadong panlilinlang, isang patas na laban lang ang hinihiling ko sa iyo. Masyado bang panlilinlang yun? Ngayon mo lang ako hiniling na lumuhad at humingi ng awa at putulin ang aking braso, hindi ko alam kung ano ito. Ang mukha ni Young Master Jinpao ay asul at puti, at ang kanyang mukha ay labis na galit. Pwede ka bang pumayag? Tanong ni Zhang Xiongfei sa binata sa Jinpao. Biglang nag-alinlangan si Young Master Jinpao, bagamat mayroon siyang cultivation behavior sa ikasyam na palapag ng totoong Qi, ipinapakita lamang ni Chen Lei ang cultivation behavior ng 6th floor ng True Qi. Logically speaking, dapat ay madali niyang crush si Chen Lei, ngunit sa ilang kadahilanan, palagi niyang nararamdaman na may mali, masyadong malakas si Chen Lei, at ngayon lang siya nagkaroon ng intersection kay Chen Lei, at hindi niya kinuha, anumang kalamangan, kaharap si Chen Lei, palagi siyang may mukha ang pakiramdam ng isang prehistoric beast ay may pakiramdam ng panganib mula sa puso. Sa huli, umiling si Young Master Jinpao at sinabing, Master Zhang, malapit na ang iyong pagsubok, kailangan ko pang ipagtanggol ang aking talento, at ayoko nang magkagulo muli. Matapos mag-isip ng ilang sandali, hindi pa rin siya nang ahas na sumang-ayon sa isang buhay at kamatayang labanan kay Chen Lei, at tinanggihan ang hamon ni Chen Lei. Dahil sa desisyon ni Young Master Jinpao, nabigla ang maraming tao sa paligid niya. Sa dominanteng momentum na ipinakita ni Young Master Jinpao ngayon, hindi niya kailangang mag-atubiling pumayag, pero bakit siya tumanggi? Ang ilang taong may matalas na pandama ay malinaw na nakikita ang emosyon ni Lord Jinpao. Talagang natakot siya at hindi niya maiwasang sumulyap kay Lord Jinpao ng ilang beses. Nakita rin ni Zhang Xiongfei si Young Master Jinpao, at nagulat sa kanyang desisyon na tumanggi na lumaban, ngunit sa oras na ito, hindi niya ito mapipilit, at sinabi kay Chen Lei, ang pangalan mo ay Chen Lei, tila ikaw, hindi ako pumayag sa kahilingan.
Hindi inisip ni Chen Lei na talagang tatanggi si Young Master Jin Pao na maglaro ng patas, ngunit higit pa riyan, mas mapanganib ito, tulad ng isang makamandag na ahas na nagtatago sa dilim, bago maglunsad ng isang pag-atake, ito ang pinaka-nakakatakot. Gayunpaman, hindi niya mapipilit si Young Master Jin Pao na huminin, kaya hindi niya maiwasang mapangiti, nakakaduwag. Sa harap ng panunuya ni Chen Lei, mas naging malungkot ang mukha ni Young Master Jin Pao, ngunit hindi pa rin siya pumayag na labanan si Chen Lei. Sa kasong ito, hayaan ang lahat, Chen Lei, huwag mag-alala, kahit na hindi mo siya kayang labanan ngayon, magkakaroon ka ng pagkakataon sa pagtatasa ng sekta pagkalipas ng 3 araw. Sa wakas ay sinabi ni Zhang Xiongfei. Nakita ni Chen Lei na hindi niya ito mapipilit, kaya natural na hindi na niya ito pinilit, at naglakad patungo sa Broken Mountain City kasama ang mga nagkalat na tao. Kuya Zhao at Elder Sun, hayaan mo na lang, habang nasa daan, bumulong si Elder Chen Tangian sa 2 elder ng pamilya Zhao at ng pamilyang Sun, sa bagay na ngayon lang, ang mga pamilya Zhao at Sun ay hindi nagatubili na paghiwalayin ang ugnayan sa pamilyang Chen, at walang anumang bagay para sa kanila na magpatuloy sa pag-arte ng magkasama. Malamig na sumangot si Zhao Yanghua, hindi nagsalita, at umalis muna kasama ang kanyang apo at apprentice. Pagkaalis ng 2 disipulong sina Zhao at Sun, binati ni Chen Tangian ang mga elder ng pamilya niya at sinabing, ito ay isang paraan upang makita ang puso ng mga taong nasa problema. Si Elder Nie, ang tulong ng pamilya niya, maaalala ng matanda sa kanyang puso. Nagmamadaling sumagot si Nie Renying, napakagalang ni Elder Chen. Sabay kaming lumabas ng Qingyang City, dapat tayong magsanib puwersa at magtulungan, sayang naman at magkaiba ang ideya sa amin ng 2 matanda na sina Zhao at Sun. Sinabi ni Chen Tangian, sa wakas, ang iba't ibang paraan ay hindi nagsasabuatan. Isa pa, kailangan pa rin nating magtulungan sa pagitan ng ating 2 alagad, ang suporta ay ang tanging bagay. Tumango si Elder Nie at lubos na sumang-ayon, at pagkatapos ay iminungkahi, bueno, Elder Chen, pumunta muna tayo sa reception point na itinakda ni Zuan Tianzong upang makita ang kasalukuyang mga tuntunin at regulasyon sa pagpasok, para malaman natin kung ano ang nasa isip natin. Sinabi ni Elder Chen, ito ang intensyon ko, kaya sabay akong lalakad. Pagkatapos nito, pinangunahan ng 2 matatandang sina Chen at Nie ang mga disipulo patungo sa registration point ng Zuan Tianzong. Pagdating ko sa lugar ng pagpaparehistro, mayroon ng isang dagat ng mga tao, at hindi mabilang na mga batang mukha ang makikita sa lahat ng dako, nakatingin na may kaunting pagkabalisa. Masyadong maraming tao dito, parehong mapait na ngumiti sina matatandang Chen at Nie, mayroong libu-libong mga tao dito, at ang lugar ng pagpaparehistro ay masyadong masikip upang makapasok. 2 matatanda, mga alagad pumunta at subukan, humingi ng order si Chen Lei. Okay, pero mag-ingat ka at ligtas, ngumiti si Elder Chen at tumango bilang pagsang-ayon. Kinuha ni Chen Lei ang utos at pumasok sa pulutong na parang tinapay. Si Chen Lei ay pumasok sa pulutong na parang isda, na madaling samipit sa mga tao at sumulong, tila isang malaking presyon ang nasa harapan niya. Matapos ang maraming pagsisikap ni Zhoxiang, sa wakas ay matagumpay na narating ni Chen Lei ang reception point, tinanggap ang mga regulasyon sa pagpaparehistro, at pagkatapos ay lumabas muli. Yung 2 matanda, buti na lang at hindi nilalay ang buhay nila. Lumapit si Chen Lei at ibinigay ang mga artikulo ng asosasyon sa 2 matatanda. Kinuha ng 2 matanda ang budget sa bahay at pinagmasdan ng mabuti. Sa pagkakataong ito, ang paraan ni Xuan Tianzong sa pag-recruit ng mga disipulo ay may 3 antas. Hanggat makapasa ka sa 3 antas na ito, maaari kang maging isang panlabas na disipulo ng Xuan Tianzong. Kung gusto mong maging opisyal na disipulo, kailangan mong pumunta sa Xuan Tianzong at pagkatapos ay hiwalay na susuriin ang mga outer disciple. Ang pagpili ng mga panlabas na alagad ay napakahirap. Matapos basahin ang mga regulasyon sa pagpaparehistro, hindi napigilan ng 2 matanda na mapabuntong hininga. Detalyadong kinokontrol ng mga artikulo ng asosasyon ang 3 yugto na kinakailangan para mag-recruit ng mga estudyante. Ang unang yugto ay ang pagsubok sa mga kwalipikasyon at edad ng buto, hanggat sila ay wala pang 18 taong gulang o higit sa ika-5 antas ng totoong chi, maaari silang makapasa sa unang yugto. Ang unang antas ay hindi mahirap.
Ngunit ang pangalawang antas ay mahirap, ang ikalawang antas ay nangangailangan sa iyo na gamitin ang iyong sariling lakas upang manghuli sa unang antas na naipon mula sa demonyong hayop na kagubatan sa likod ng bundok ng Broken Mountain sa isang araw. Monster Pill Monster, ang kalidad ng Monster Pill ang tumutukoy sa performance ng lahat sa assessment. Ang ikatlong antas ay upang subukan ang pag-unawa. Bibigyan ni Zuan Tianzong ang mga disipulo na nakapasa sa unang dalawang antas ng isang sword scripture at bibigyan sila ng isang araw upang maunawaan ito. Pagkatapos, ang pag-asa sa mga kasanayan sa sword script na itutanging kapag nalampasan ng Fa ang mga hadlang at matagumpay na nalampasan ang pagtatasa ay maituturing itong isang panlabas na disipulo ni Zuan Tianzong. Supreme Rebirth Kabanata 28, ang pinakamahirap na bahagi ng pagtatasa na ito ay ang ikatlong antas. Ang dalawang matatanda, sina Chen at Nie, ay susuriin ang lahat ng mga kabanata sa mga tuntunin at magtatapos pagkatapos na pag-aralan ang mga ito ng isa-isa. Gayunpaman, ang ikatlong antas na ito ay maaaring maging madali para kay Chen Lei. Sinulyapan ni Elder Nie si Chen Lei na may kaunting inggit, at taos-pusong sinabi. Magagawang linangin ang pangunahing martial arts paglilinang ng Gale Palm sa Transcendence, at ang ikaapat na antas ng martial arts Qingluan Mountain Palm paglilinang sa antas ng Dzogchen. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring makamit sa pamamagitan ng paglilinang, ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pag-asa sa hindi pangkaraniwang pag-unawa. Kunin ang tagumpay na ito. Sa dating pang-unawa ni Chen Lei, dapat na madaling makapasa sa ikatlong antas. Si Elder Chen Tanyan ay hindi kasing optimistiko ni Elder Nie, na nagsasabing, hanggang sa huling minuto, walang sino man ang makakagarantiya ng tagumpay. Kahit ano pa, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko, sabi ni Elder Nie. Sinabi ni Elder Chen, oo, umalis na tayo, sa 3 araw na ito, hayaan silang magpahinga ng mabuti at muling mabuhay ang kanilang lakas. Well, hindi pa kami nakakapag-book ng accommodation, ngayon na ang bayan ng Broken Mountain ay puno ng mga tao, natatakot ako na puno ang ina ito. Hindi ba, hayaang matulog ang mga alagad sa labas, biglang nagbago ang ekspresyon ni Elder Nie at sinabi. Hindi mapakali si Elder Chen pagkatapos marinig ito, at tinapak ang kanyang ulo, naku, muntik na akong makaligtaan ng isang malaking kaganapan, hanapin natin ngayon. Nagmamadaling pumunta sina Elder Chen at Elder Nie para maghanap ng isang inn, ngunit sa kasamaang palad, huli silang dumating, nabook na lahat ang accommodation ilang araw na ang nakalipas, at walang available na kwarto. Paano ito magiging mabuti? Parehong mapait na ngumiti sa isa't isa sina matatandang Chen at Nie. Pareho silang maaaring ituring na mayaman sa karanasan, ngunit hindi nila inaasahan na baliwalain ang mga detalyeng ito. Kahit na ano, hindi mo dapat hayaan ang mga bata na magpahinga sa open air. Hindi ako makapaniwala na puno ang inn sa Broken Mountain. Kahit puno, dapat humanap ka ng mapagpahingahan habang namamasyal, para sa mga pribadong bahay. Kinagat ni Elder Chen ang kanyang mga ngipin at sinabi. Tumango rin si Elder Nie, okay, hanapin natin sila ng hiwalay, kung anuman ang kahihinatnan, magtitipon tayo dito sa dilim. Pagkatapos, sinabi niya sa mga disipulo ng pamilya Nie, masuswerte ka rin, ay tour ang Broken Mountain City. Si Chen Tanyan ay nagbigay din ng ganoong mga tagubilin kay Chen Lei at sa iba pa. Kaya lang pagkatapos magtanong ni Chen Lei tungkol sa ilang bahay, sumuko na siya. Ngayon, sa Broken Mountain City, imposibleng magkaroon ng mga bakante ang inn, at ang mga tirahan ay inuupahan din ng mga dayuhang magsasaka. Sa panahon na nag-recruit ng mga disipulo si Xuan Tianzong, imposibleng maging walang laman. Sa pag-amin na ito, hindi na magalang si Chen Lei, sa katunayan, kung saan siya nagpapahinga, ganoon din sa kanya, at wala man lang epekto sa kanyang lakas, kaya't pinapansin niya ito. Pagdating ko upang bisitahin ang Broken Mountain City, makikita ko kung muli kong mauunawaan ang nanginginig na langit na layunin ng Broken Mountain City, kung masusulyapan ito ng nanginginig sa langit na layunin ng espada, ito ay napakalaki, mabuti para sa kanya. Sa kasalukuyan, masasabing pinakamasigla ang Broken Mountain City, dahil ang pagdagsa ng malaking bilang ng mga martial artist ay hindi lamang nagpasigla sa lokal na pagkonsumo, maraming martial artist din ang kusang bumuo ng maraming maliliit na pamilihan, at ipinagpalit ang mga pambihirang yaman. Karaniwan nilang kinukolekta, syempre, karamihan dito ay para sa barter, at hindi madaling gamitin ang pera dito. Mabilis na lumipat ang interes ni Chen Lei sa trading market na ito, gumala-gala,
at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakita ng maraming magagandang bagay sa kamay ng martial artist stall na ito. Sayang naman at wala akong maipapalit ngayon, kung hindi, magagamit ko ang pagkakataong ito para kumita ng malaki. Medyo naiinis si Chen Lei, wala siyang anumang mahalagang bagay sa kanyang mga kamay sa ngayon, kahit na mayroon siyang marangyang kayamanan, hindi niya ito maipagpalit sa isang katumbas na kayamanan. Biglang hinampas siya ni Chen Lei sa ulo, bakit ang tanga ko? Marami pa akong golden ticket sa kamay ko. Maaari akong gumawa ng ilang mga table tasks para sa pagtubos, natatakot ako na ang mga table tasks ay pinakakailangan para sa mga martial artist. Malayo-layo ang nilakad ni Chen Lei at nalaman niya na sa karamihan ng mga mapapalitang katalogo ng martial artist, ang pangangailangan para sa mga table tasks ang pinakamalaki, at gusto niyang makipagpalitan ng mga kayamanan, at mas angkop na gumamit ng mga table tasks para tabusin. Kailangan kong umupa ng lugar para gumawa ng alchemy. Tumingin si Chen Lei sa paligid, naalala niya na sa lugar na kanyang nadaanan ay may isang tindahan na tinatawag na Baoyautang, na nagdadalubhasa sa mga sangkap na panggamot at negosyo ng mga table tasks. Ang Baoyautang na ito ay dapat na matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Sa pag-iisip tungkol dito, naglakad si Chen Lei patungo sa Baoyautang. Hindi nagtagal, dumating si Chen Lei sa Precious Medicine Hall, tumingin, at naglakad papunta sa Precious Medicine Hall. Hello anak, hindi ko alam kung ano ang bibilhin ko, hindi ako nagyayabang, ang ating Baoyautang ay masasabing pinakamalaki na may radius na libu-libong milya, makakakita ka ng anumang sangkap na panggamot na gusto mo dito, ang kredibilidad nito ay ginagarantiyahan. Sa ngayon ay may mga taong dumarating at pumapasok sa Baoyautang, ngunit may mga taong dumarating pa rin upang kumustahin, at ang serbisyo ay napakasigla. Gusto kong makita kung mayroong malambot na pulang damo at damo ng niebe dito, at kung mayroong mga ahas ng lanji. Sinabi ni Chen Lei ang mga pangalan ng higit sa 100 mga gamot sa isang hininga. Matapos marinig ito, nag-isip sandali ang kaibigan ko, at sinabi, anak, nasa amin ang lahat ng kayamanan na gusto mo, kukunin ko ito para sa iyo ngayon, hindi ko alam kung gaano mo gusto. Nagsalita si Chen Lei ng isang numero, pagkatapos ay nagsabi, kaibigan, tanungin kita, mayroon ka bang inuupahang alchemy room? Alchemy room? Oo, hindi ko sinabi sa iyo, ang silid ng alchemy dito ay talagang ang pinakamahusay, tinatawag namin itong room number 1, at walang nang ahas na tawagin itong pangalawa. Nalaman ni Chen Lei na ang lalaking ito ay nakikinig ng mabuti sa iba pang aspeto, ngunit mahilig siyang magmayabang, automatiko niyang hindi pinansin ang pagmamalabis ng lalaki, at sinabing, sa kasong ito, hayaan mo akong umupa ng iyong alchemy room dito sa loob ng ilang oras. Tumango ang lalaki at nagsabi, itong batang ito, kailangan kong suriin ito para makita mo kung may gumagamit ng alchemy room, kung wala, pwede kong ipaupa sa iyo. May alchemy room ka ba dito? Kakaibang tanong ni Chen Lei. Oo, ang bawat isa sa mga silid na ito ng alchemy ay napakakomplikado, bagamat ang aming Baoyautang ay ang pinakamalaking pill shop sa kapitbahayan, hindi kami magiging masyadong abala para makakuha ng masyadong maraming alchemy room, at maaari kang magtanong tungkol dito, sa buong Broken Mountain City, ang aming mga alchemy room ay nilagyan ng mga fire gathering array, sinabi ng katulong sa tindahan, syempre, buong pagmamalaki. Tinakpan ni Chen Lei ang kanyang ulo, hindi ko alam kung ano ang dapat ipagmalaki sa pagkakaroon lamang ng isang silid ng alchemy, ngunit tiyak na imposible na magkaroon ng isang karaniwang wika sa pagitan niya at ng mga tao sa tindahan na ito, na nagsasabing, okay, pagkatapos ay tingnan ito at tingnan kung may gumagamit ka ba, kung walang gumagamit nito, uupahan ko muna. Hindi mahalaga, masayang sumang-ayon ang clerk ng tindahan at mabilis itong pinuntahan, pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang clerk ng tindahan at sinabi kay Chen Lei, anak, napakaswerte mo, walang laman ang alchemy room at walang magagamit, ito ay iniutos para sa iyo, tsaka inihanda ko na yung mga potion na gusto mo. Hindi ko alam kung ibibigay ko ba o ipapadala ko sa alchemy room mamaya. Ipadala sa alchemy room, pagkatapos magsalita ni Chen Lei, iniabot niya ang isang stack ng gold ticket sa shop assistant, ang gold ticket na ito ay natagpuan sa storage ring ni Wang Zhonyuan, at naglalaman ito ng higit sa 100,000 tael ng ginto. Kinuha ng shop assistant ang gold ticket, pagkatapos ay dinala si Chen Lei sa alchemy room. Okay, pwede ka nang lumabas, tandaan, walang makakapasok ng walang pahintulot ko, sinabi ng clerk ng tindahan,
Makapanatag ka, bata. Naiintindihan ko ang mga patakaran, ngunit gumagawa ka ng alchemy. Ang alchemy ay isang teknikal na trabaho. Naiintindihan mo ba? Masyado kang maraming tanong. Pinaalis ni Chenlei ang kaibigan sa tindahan gamit ang isang pangungusap at direktang isinara ang silid ng alchemy. Supreme Rebirth Kabanata 29 sa silid ng alchemy. Maingat na sinuri ni Chenlei ang alchemy furnace at nalaman na isa lamang itong second grade middle grade alchemy furnace. Tulad ng para sa pagbuo ng pagtitipon ng apoy, ito ang pinakasimpleng bersyon ng unang antas ng pagbuo ng pagtitipon ng apoy. Masyadong bastos yan. Hindi ko talaga alam kung saan ang clerk ng tindahan ay may ganoong kalakas na pagmamalaki. Mukhang matalino ang brainwashing method ng may-ari ng shop. Umiling si Chenlei, itinapon ng hindi mahahawak ang mga kaisipan sa kanyang isipan, at nagsulat ng ilang linya sa Juhua Formation. Ilang linya lamang ang idinagdag upang baguhin ang Juhua Formation mula sa pinakasimpleng bersyon nito. Ito ay dapat na ang pinakamarangyang bersyon, bagamat isa pa itong tier isang gathering array. Ang kahusayan nito ay nadagdagan ng higit sa 3 beses. Sa katunayan, ang ilang linya lamang na malayang isinulat ni Chenlei ay nagdulot ng malaking benepisyo sa mahalagang bulwagan ng gamot na ito. Pagkatapos noon, inactivate ni Chenlei ang Fire Gathering Array, at pagkatapos ay nagsimulang pinuhin ang peel. Pino ni Chenlei ang peel at mukhang relaxed, kahit medyo mapang-uyam, hindi niya maingat na kinakalkula ang proporsyon, uri, timbang, at iba pa ng mga halamang gamot. Pinulot niya ito ng kusa, tulad ng paghahagis ng Chinese cabbage, ng diretso, inihagis ang kanyang utak sa peel furnace. Ang pinakapino ni Chenlei ay ang Red Flame Snow Flow Peel. Nakita lang niya na ang pinakasikat na peel sa trading market ay ang peel na nakalusot sa bottleneck ng Ningyuan limitation sa True Chi, at may iba pa, para sa ilang mga detoxification peel, healing peel, at iba pa. Ang pangangailangan para sa mga table tasks upang mapabuti ang paglilinang ay pinakamaliit. Hindi na mahirap para kay Chenlei na linangin ang mababang uri ng tabletang ito, para makapagpahinga siya ng husto. Bagamat hindi masyadong maasikaso ang kanyang ugali, maganda pa rin ang epekto nito. Makalipas ang 1 oras, binuksan ni Chenlei ang furnace para kumuha ng alchemy. Ang furnace ay gumagawa ng Chuo Shueladan. Sa pagkakataong ito, si Chuo Shueladan ay pino. Ang ranggo ng Hao Shuela Peel ay bahagyang bumaba, umabot lamang sa gitnang ranggo. Ito rin ang resulta ng sadyang kontrol ni Chenlei. Bagamat bumagsak ang mga ranggo, tumaas ang bilang. Ang pugon na ito ay gumawa ng higit sa 40 pula. Wozu Liu Dan. Pagkatapos noon, muling binuksan ni Chenlei ang pugon. Sa pagkakataong ito, magpupuno siya ng pugon ng mga detoxification peels. Ang ganitong uri ng detoxification peel ay maaaring tawaging universal na detoxification peel, na maaaring humarap sa libu-libong karaniwang lason. Ang kakaiba at higanteng mga lason mula sa magkabilang gilid ay maaari ding lubos na mapawi sa pamamagitan ng pag-inom ng mga universal detoxification pills. Pansamantala lang din ang dahilan kung bakit pininom ni Chenlei ang universal detoxification pellet, dahil nang makita niya ang detoxification pellet, napagtanto niya na sa assessment makalipas ang 3 araw, isa sa mga assessment ay para sa mga alagad na lumahok sa assessment na manghuli at pumatay lamang. Isa, pinagsasama-sama ang isang halimaw na hayop mula sa isang tabletang demonyo. At sa halimaw na kagubatan sa likod ng bundok ng Broken Mountain City, hindi kakaunti ang mga makamandag na halimaw, tulad ng mga makamandag na ahas, makamandag na palaka, makamandag na gagamba, makamandag na butiki at iba pa. Kahit na nakatagpo niya ang mga makamandag na halimaw na ito, masakit pa rin ang ulo niya ngayon, lalo na sina Chen Ming, Chen Haotian, ni Chen Ran at iba pa. Kaya, gumawa ng ilang universal detoxification peel, hayaan ang lahat na dalhin ang mga ito, at ipasa ang pagtatasa, syempre magiging mas malaki ito. Si Chenlei ay nagpipino ng mga tabletas sa silid ng alchemy ng maluwag, at sa oras na ito, ang silid ng alchemy ay napapalibutan na ng mga tao, ngunit malapit na itong sumabog. Ang taong tumanggap kay Chenlei ay mukhang malungkot, at sinabi sa isang matandang lalaki na may puting balbas at buhok, Master Song, ang alchemy room na ito ay talagang ginagamit ngayon. Tulad ng nakikita mo, ang alchemy room ay nakalok mula sa loob, walang paraan para buksan ito. Pugutan mo man ng ulo ang kontrabida, hindi magagawa ng kontrabida. Maingat ding sinamahan ng tindero ng baoyaw-tang ang nakangiting mukha sa oras na ito, na nagsasabing, Master Song, at ang babaeng ito, pasensya na,
hindi talaga namin alam na gagamitin niyo pansamantala ang silid ng alchemy. Kung alam niyo kung dalawang pumunta dito, hindi ako uupahan ng kahit ano, kailangan kong itago ito para sa kanila. Pero ngayon, kahit ako ay hindi ko mabuksan ang pinto ng alchemy room na ito. Sinulyapan ni Master Song ang may-ari ng tindahan ng Baoyautang na sinamahan ng maingat na tingin, at galit na nagsabi, "Basura, hindi mo magawa ng maayos ang bagay na yon, gaano katagal bago lumabas ang mga tao sa loob?" Agad na nakita ng tindera ang kaibigan, at agad na sinabi ng kaibigan, "Bumalik ka kay Master Song, ayon sa oras ng pagrenta, ang bata sa loob ay dapat na makalabas sa loob ng 1 oras." Alam ng maliit na lalaking may dilaw na bibig kung ano ang alchemy, para sa isang sinungaling na tulad nito, pinakamahusay na huwag magrenta ng isang alchemy room para sa kanya. Ngayon, na mismo ang aking malaking kaganapan. Si Teacher Song ay lumundag sa langit na may galit, sumulyap sa puting gasa, palaging tahimik na pinapanood ang pagunlad ng sitwasyon. Ang batang babae na walang sinabi, ay napakaingat na nagsabi, "MS Alchemy Room" mula sa ibang bahay. MS, hindi marinig ni Jingjing ang anumang emosyon sa kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang medyo hindi nasisiyahan at balisa, at sinabing, "Master Song, mayroon bang apoy na nagtitipon sa kabilang silid ng alchemy?" Si Master Song ay ngumiti ng pilit, at sinabing, "MS, Jingjing, sa pagkakaalam ko, mayroong isang silid ng alchemy na nagtitipon ng mga porma sayo ng apoy, ito ay nag-iisa, at walang ibang mga bahay. Maaari mo lamang gamitin ang regular na apoy." Medyo nagalit ang mga mata ni Jingjing, at sinabing, "Master Song, hindi mo alam na kailangan ng maraming firepower para pinuhin ang Purple Star Peel upang mapakinabangan ang bisa ng Purple Leaf Star Night Flower sa maikling panahon. Paano mapasigla ng kapangyarihan ng mga ordinaryong apoy ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Purple Leaf Star Epiphany? Kung gagamitin ang alchemy furnace na yun, masisiguro kong maaalis ang Purple Star Peel na ito." Si Master Song ay nagbigay ng isang mapait na ngiti at sinabing, "Miss Jingjing, paanong hindi ko malalaman? Ngunit ang oras para mapanatili ni Zhe Xinghua ang nakapagpapagaling na epekto ay malapit na. Imposibleng mabuhay ng 1 oras, kapag lumipas na ang panahon, ang bihirang Purple Leaf Epiphany Star Tree na ito ay sumangga sa isang iglap, kung ang 1,000 taong gulang na Purple Leaf Star na Epiphany ay naalis, mas mahusay na subukan ito." Umiling ang batang babae na si Jingjing, "Hindi. Ano man ang iniisip mo, bubuksan mo ang silid ng alchemy na ito para sa akin gamit ang isang stick ng insenso, kahit na lansagin mo ang buong Treasure Medicine Hall, hindi ka magdadalawang isip na gawin ito, alam mo mismo ang kahihinatnan." Narinig ni Master Song ang tono sa mga salita ni Miss Jingjing, at alam na niyang nakapagdesisyon na si Miss Jingjing. Nakakatakot ang background ng babaeng ito, hindi nang si Master Song na tumanggi sa kanyang mga salita, at sinabi sa tindero ng Baoyautang, "Tsaka, huwag kang maglakas loob na kumilos ng mabilis, kung mabagal, mag-ingat ka sa utak mo." Nakita ng may-ari ng Baoyautang na hindi nagbibiro si Master Song, kaya nag-aatubili siyang nagsabi, "I dismantle." Pagkatapos noon, maraming kaibigan ni Baoyautang ang umungal at nagsimulang lansagin sila. Sa panahon ng pagtatayo ng silid na ito ng alchemy, upang hindi maabala ng alchemy, ito ay itinayo ng napakatibay. Bukod pa rito, inimbitahan ng mga eksperto na mag-set up ng mga mababang antas ng defense array, hanggat ito ay nakalock mula sa loob, ang mga tao sa labas ay ayaw pa ring pumasok. Ang orihinal na ideya ay upang magbigay ng isang tunay na tahimik na espasyo para sa alchemy masters. Ngunit sino ang mag-aakala na ngayon ay kanilang give-in ang alchemy room na itinayo sa sobrang pagsisikap? Gayunpaman, ang silid ng alchemy na naglalarawan sa unang antas ng defensive array ay napakalakas pa rin. Tinalo sila ng 100 matipunong lalaki at nahulog sa lupa sa pagod, at nabigong lansagin ang silid ng alchemy. Supreme Rebirth Kabanata 30, lumayo ka sa matandang yun. Nang makitang lumipas na ang oras na yun, wala pa ring pag-unlad sa pagkawasak, talagang nababalisa si Master Song, at anuman ang kanyang pagkakakilanlan, pinalayas niya ang karamihan at lumaban ng mag-isa. Nakita ko si Master Song na ikinaway ang kanyang palad, at agad na naging kulay abo ang kanyang palad na parang bato, at pagkatapos ay hinampes niya ang kanyang palad sa pintuan ng silid ng alchemy. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at ang mga patong ng magagaan na alon ay biglang lumitaw sa pintuan, na binabalangkas ang napakalaking kapangyarihan na nasa palad ni Master Song. Sa huli, bagamat yuminig ang pinto, hindi ito gaya ng inaasahan, karaniwang bukas.
Namula ang matandang mukha ni Master Song. Noong una, akala niya ay mabubuksan niya ang pinto sa isang suntok. Sino ang nakakaalam na ang mga limitasyon sa pagtatanggol ng silid na ito ng alchemy ay lampas sa kanyang inaasahan. Buksan mo ako. Muling ginamit ni Master Song ang lahat ng kanyang lakas at binomba ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, kahit na umuugoy ang pinto, matigas pa rin siyang tumayo, ginagawa ang kanyang trabaho. Sa oras na ito, natapos na ni Chen Lei sa alchemy room ang paggawa ng huling pot ng mga tabletas. Nang itayo ang silid ng alchemy na ito, ang mga salik na nagdulot ng mga alchemist ay hindi dapat maabala sa panahon ng proseso ng alchemy, napakalakas ng pagkakagawa, at halos hindi nakikita ang kalangitan sa labas. Ngunit wala kahit kititing si Chen Lei sa alchemy room na ito, parang eksperto sa negosyong ito ang taong nagdisenyo ng alchemy room na ito. At ang matandang mukha ni Master Song sa labas ay walang mapagpahingahan. Ang Panginoon ng ikawalong palapag ng marangal na masamang kaharian ay nakagawa ng dalawang magkasunod na putok, ngunit hindi niya maaga ang maliit na silid ng alchemy. Ito ay masyadong nakakahiyang sabihin. Sa pangatlong pagkakataon, direktang inilagay ni Master Song ang elixir sa kanyang bibig, pagkatapos ay nakita niya ang kanyang hininga na halos 2 beses na mas malakas sa isang iglap. Ang kanyang mga kamay ay sumambulat sa nakakasilaw na liwanag, at malakas niyang sinara ang pinto ng silid ng alchemy. Sa pagkakataong ito, bagamat ito ay pinahina ng mga layer ng defensive restriction, ang lakas ng pag-atake ni Master Song sa pagkakataong ito ay napakalakas para sa gate na ito upang labanan, at ito ay nabasag sa mga piraso ng malakas. Aalis na ako. Anong sitwasyon? Si Chen Lei, na abala sa pagkolekta ng mga tabletas, ay nagulat sa biglaang pagbabago. Paglingon niya ay may nakita siyang grupo ng mga taong papasok at nakatingin sa kanya. Bagamat nagalit si Chen Lei Dang, sinabi niya, "Ano ang nangyayari sa iyo? Hindi mo ba nakita na gumagawa ako ng alchemy? Binuksan mo ang pinto. Kung masisiraan ako ng bait, sino sa inyo ang may kaya niyan?" Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang alchemist ay hindi magkakaroon ng anumang mga problema. Gayunpaman, kung bigla kang nabalisa, magdudulot ito ng malaking pinsala sa isip ng alchemist. Sa makatuwid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang sino man ang madaling makagambala sa proseso ng alchemy. Ang alchemist sa China, maliban na lang kung may gustong sadyang saktan ang iba. Kaya, kahit na hindi nagkaproblema o nasaktan si Chen Lei, nagalit pa rin siya. Alam ng mga taong ito na gumagawa siya ng alchemy sa silid ng alchemy, ngunit pilit pa rin nilang sinira ang pinto. Obviously, wala talaga. Ilagay ang buhay at kamatayan sa iyong mga mata. Ano ba kasing tagal, lakas ng loob na lumabas, eto na. Sa sandaling ito, galit na galit si Master Song na hindi niya alam kung kanino ipapadala ito. Nang makita niya si Chen Lei, naglakas loob siyang magtanong sa kanila kahit papaano. Agad niyang hinanap ang galit na tao at malakas na sinabi kay Chen Lei. Galit na galit si Chen Lei at ninisyan, napakamatandang lalaki na hindi alam kung ano ang mabuti o kung ano ang mali. Halatang halata na mali ka, at nagsasalita ka pa ng masama. Kung hindi ako papayag, anong magagawa ko? Sinulyapan ni Master Song si Chen Lei, malamig na bumantong hininga, at sinabing, "Anak, huwag kang maghanap ng kamatayan, mawala ka sa paningin, at maglakas loob na magsabi ng isa pang bagay, sinampal ka ng matanda hanggang sa mamatay." Sinabi ni Chen Lei, "Naglakas loob ka bang gawin ito? May pagbabawal si Xuan Tianzong. Ipinagbabawal ang mga pribadong away sa lungsod, hindi ka ba natatakot sa parusa ni Xuan Tianzong?" Ngumisi si Master Song, hindi pa rin makontrol ni Xuan Tianzong ang ulo ng matanda. "Bata, naiinip na ako ngayon, at mawawala ako sa aking paningin, o hahayaan kitang mawala." Pagkatapos noon, ang hangarin ng pagpatay ni Master Song ay naging mas buo. Ang sunod-sunod na alon ay nagsimulang tumulo palabas, at hindi ko ito makontrol. Naramdaman ni Chen Lei ang isang malaking krisis na biglang dumarating. Hindi niya inaasahan na talagang maglalakas loob si Master Song na huwag pansinin ang pagbabawal ni Xuan Tianzong at gagawin yun ng walang pag-aalinlangan. Bukod dito, alam niya mula sa karanasan na si Master Song ay talagang isang master ng ikawalong antas ng Gang Demon Realm, na may ganoong lakas, ay matatawag na walang talo sa Broken Sky City ngayon, kahit na ito ay ang dalawang opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Xuan Tianzong. Hindi ito ang kalaban ni Master Song. Saan lilito ang isang halimaw na ganyan, hindi mapigilan ni Chen Lei na mapangiti, hindi niya inisip ang tungkol sa gulo, at makatagpo ng mga hindi magandang bagay.
Tila ngayon lang niya malalamon ang masamang espiritong ito at magdusa ng isang hanggal na pagkawala. Hindi ipinagpatuloy ni Chen Lei ang pagpapasigla kay Master Song, ngunit tumingin sa babaeng nakatalukbong na si Jingjing. Ang batang babae ay natatakpan ng puting belo sa kanyang mukha, hindi niya alam kung ano ang kanyang hitsura, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at malinaw na parang mga bituin, ang kanyang figura ay balingkinitan, ang kanyang mga daliri ng jade ay payat at puti, at ang kanyang balat ay parang mataba ng karne ng tupa at magandang jade, talagang napakaganda niya. Maliban sa malamig at mayabang ang kanyang mga mata, na may superior na ugali, na parang walang nakikita sa kanyang mga mata. Ano ang makikita? Tingnan muli, at putulin ang iyong mga mata. Nakita ni Master Song si Chen Lei na talagang nakatingin sa mabait na mga mata ni Jingjing, at ngumuso muli. Ang mga mata ni Chen Lei ay talagang hindi binibigyang importansya kay Jingjing, ngunit sa halip ay nakatutok sa Ice Crystal Treasure Box na hawak niya. Sa Ice Crystal Treasure Box sa kamay ni Jingjing, mayroong makapal na malamig na hangin, at sa loob nito ay natatakpan ng purple na may malabo na liwanag ng bituin, isang maganda at marangal na elixir. Nakilala ni Chen Lei sa isang sulyap, ang elixir na ito ay isang bihirang 1,000-year lumang bituin gabi bulaklak madilim na lilang dahon. Ang Purple Leaf Star Night na bulaklak na ito ay isang pangalawang antas na elixir, ngunit ang halaga nito ay maihahambing sa isang ikapitong antas na elixir, at ito ay mas bihira pa kaysa sa isang ordinaryong ikapitong antas na elixir. Napakabihirang, Chen Lei, nung ako ay isang malaking emperador. Isang beses ko lang nakita itong Purple Leaf Star Night flower. Nang makita ang Purple Leaf Star Night na bulaklak na ito, agad na naunawaan ni Chen Lei kung bakit nababalisa si Teacher Song at itong babaeng si Jingjing. Walang paraan upang mapanatili ang epekto ng Purple Leaf Star Night flower sa mahabang panahon. Dapat itong kunin pagkatapos ng pagpili. Pinuhin ang tableta sa lalong madaling panahon, kung hindi, ang bihirang Purple Leaf Star Night flower ay talagang masasayang. Sa pag-iisip nito, medyo nagalit si Chen Lei, at nagsabi, mga lumang bagay, kung gusto mong gumawa ng Purple Star Peel, maaari mo rin akong gamutin. Galit na tumawa si Master Song, parang hindi ka nakinig sa babala ng matanda, kung gayon, huwag mong sisihin ang matanda sa pagiging malupit. Pagkatapos magsalita, sumambulat si Master Song na may malakas at nakakatakot na aura, at direktang pinigilan si Chen Lei. Master Song, tumigil ka na, sa likod niya, biglang sinabi ni Jingjing, Dicken Song, huwag kang magdulot ng kamatayan, itapon mo lang siya. Master Song, pagkatapos makinig sa mga salita ni Miss Jingjing, napigilan ang pagpatay sa kanyang katawan, at malamig niyang sinabi, narinig ko yun, mabait si Miss Jingjing, iligtas ang iyong buhay. Huwag magmadali at salamat, hindi nagpakita ng simpatiya si Chen Lei. Tumingin kay Master Song, at sinabing, nagpapasalamat ako sa pagiging magalang mo sa akin, at gusto kong magpasalamat ako sa iyo. Nasira ang utak niya.